Ma'am, tama na, please. Sigaw ni Kylie habang nakatingin sa sahig. Ano po ba nagawa ko? Tila ba galit na galit kayo sa akin? Mabilis na napahalakhak si Donna at saka tinapakan ng ulo ng babaeng nasa lupa gamit ang kanyang mataas na takong. Naisa nang makialam ng mga tao sa kanilang paligid. Ngunit agad niyang sinenyasan ng mga ito. Huwag kayong makikialam or else pati kayo malilintikan. Pagbabanta ni Donna sa mga ibang janitor na nasa paligid. Gusto niyo bang mawalan ng trabaho? Paano na lang yung mga patay gutom niyong pamilya kapag nagkataon? Agad na napaurong ang grupo ng mga janitor dahilan para mapangiti si Donna. Ma'am, may baby po ako sa tiyan. Reklamo pa ni Kylie tsaka napahawak sa kanyang tiyan. Please po, buntis din po kayo. Hindi po ba kayo nakokonsensya? Kung mayroon man pong dapat makaramdam ng away, kayo din yon. Hindi na hinayaan pa ni Donna na matapos ang babae ang kanyang sasabihin. Dahil agad na siyang binuhusan ng babae ng tubig na may halong putik. Agad na nagsigawan ng mga tao sa kanilang paligid. Dahilan para hindi mapigilan ni Kylie ang mapaubo. Bukod sa madumi ang tubig, ay may halo rin itong hindi kaaya-ayang amoy. Alam mo, wala rin akong ideya kung bakit bisit na bisit ako sa pagmumukha mo. Siguro dahil din buntis ako at labis ako natutuwa kapag nakikita kang naghihirap. Nung sumilip siya sa balde, nakita niyang meron pa itong tirang putik dahilan para muli niya itong itapon sa babae. Ramdam ko yung pagsipa sa tiyan ng anak ko sa tuwing nakikita kitang umiiyak. Kita mo? Pati yung anak ko, natutuwa kapag kinakawawa kita. Hindi kaya masama kang damo sa dati mong buhay? Baka naman kaya kasi sinisipa ng anak mo. Dahan-dahan tumayo si Kylie habang pinupunasan ng muka. Dahil ayaw niya sa ginagawa mo. Agad na natawa si Donna at muling napatingin sa kaharap mula ulo hanggang paa. Ma'am, huwag niyo pong saktan si Miss Kylie. Kita niyo naman po yung sitwasyon niya, di ba? Hindi po ba kayo naaawa sa kanya? Wika naman ni Jeff, isa sa empleyado ni Donna. Agad na ibinuhol ni Donna ang kanyang mga braso tsaka inikot ang mga mata. You are fired, Jeff. Matipid na tugon ni Donna. Ang ayoko sa lahat, yung mga mahilig sumausaw sa problema ng may problema. Hindi niyo na ako kailangan pang sisantihin, Miss Donna. I resign. Pagdidiin ni Jeff at saka inilayo si Kylie sa nakakatanda. Naglabas na ng cellphone ang ibang mga taong upang mag-video. Waribay interesado na sila sa maaaring kahahantungan na sitwasyon. Oh my God, Jeff. Sa dinami-dami ng pwede mong magustuhan, bakit sa single mom pa? Pustahan pa tayo. Kapag nakuha niya na ang gusto niya na sa'yo, iiwan ka lang din niya. Naganda na pasigaw si Donna nung matapunan siya ng maduming tubig mula sa itaas. Agad siyang napatingala. At nakita niya ang isang janitor na may hawak na balde sa second floor. Sorry, hindi kasi kita nakita. Akala ko balde ng tapunan ng maduming tubig. Ito ay walang iba kundi si Kokoy. Isa sa mga taong kinaiinisan ni Donna. Sa susunod kasi tumabi ka. Hindi naman naiwasan ni Donna na manggalaiti sa galit. Agad siyang naglakad palayo, habang sinisigawan ng mga taong humaharang sa daan. Noong magtamang paningin ni Kokoy at Kylie ay agad silang napangiti. At kita naman sa mga mata ni Jeff ang lungkot sa kanyang nakita. Ngunit ng mga oras na yon, ay tila ba aminado si Kylie na marahil totoo nga ang kanyang hinala. Miss Story, why are you late today? May halong inis na bungad ng isa sa mga board of directors. Ano ka ba naman? Mahiya ka naman sa mga bisita natin. What time is it? Hindi niyo ba alam na ako nag-iisang Mrs. Suarez? Ang papakasalan ng nag-iisang may-ari ng kumpanyang to. At ang tagapagmana ng mga sikat na hotel sa lugar na to. Hindi naman namin sinasabing hindi ikaw, Miss Torre. Ano bang nais mong patunayan?
Labas na si Mr. Suarez dito. Presentation mo ito para sa clients natin, hindi ba? Bakit naman idadamay mo ang future husband mo? Agad na napalunok ang babae tsaka napahawak sa kanya tiyan. Noong pagmasdan niya ang lahat ng naroroon, pakiramdam niya ay hinuhusgahan siya ng mga ito dahil sa kanyang kapalpakan. Bakit ba ganyan kayo makatingin? Bakit parang hinuhusgahan niyo na ako? Naiiyak na wika ni Donna. Isusumbong ko kayo sa asawa ko and I will make sure na tatanggalin niya kayo. Agad na napabuntong hininga ang mga board of directors. Tila ba hindi nila malaman kung ano ba ang dapat nilang sasabihin sa babaeng kaharap. Maya-maya pa ay biglang may pumasok na lalaki sa loob ng room. Nakabihis itong pang-janitor. Bakit ka nandito? Lumayas ka. Hindi ka na nahiya. Ang baho-baho ng itsura mo. Agad na natigilan ng mga tao sa loob ng sambitin nito ni Donna. Miss Torre, you should not treat your employees like that. May pagalang na sambit ng isa sa mga empleyado ni Donna. Miss, what the hell are you doing? Mabilis na tinanggal ng lalaki ang kanyang cap, pati na rin ang prosthetic sa kanyang mukha. Dahilan para magulantang ang lahat na nasa loob ng room. Sky? Sigaw ni Donna at napahawak sa kanyang bibig. What are you doing here? Bakit ka nakasuot ng ganyan? Kitang-kita sa mukha nito na hindi ito natutuwa. Dahilan para agad na mapangisi si Donna. Prank ba to? Tell me, meron bang camera around us? Natatawang tanong ni Donna. Kung sino man yung cameraman, lumabas ka na. Hindi ako natutuwa. The only joke here is the fact na napaniwala mo kung ikaw ang babaeng hinahanap ko all these years. Pagdidiinis ka. Kung hindi pa ako nagpanggap bilang isang janitor, hindi ko pa malalaman na hindi ako ang ama ng dinadala mo. Agad na nagulantang ang lahat ng tao sa loob ng board meeting. At noong magtangkang lumapit si Donna, ay agad na nagwika si Sky. You're fired. Meeting is adjourned. Agad na naglakad ang lalaki palabas at laking gulat niya nung makita sa labas si Kylie na naluluha. Kylie? Hahawakan pa sana ni Sky ang kamay ng babae, ngunit agad na ito ang nagtakbo palayo. Come on, Sky, huwag ka namang KJ. Minsan lang tayo lumabas tapos gaganyan-ganyan ka pa. Mabilis na inikot ni Sky ang kanyang mga mata at saka natawa. Inilapag niya ang hawak niyang folder tsaka napahilamos. Hindi ka pwedeng humindi. Kung hindi ka namin kakausapin habang buhay. That's a stretch. Lagi niyo namang sinasabi yan. Pero hindi niyo namang ginagawa tuwing nire-reject ko yung offer ninyo. Sambit pa ni Sky. Dahilan para muling matawa ang grupo ng kanyang mga kaibigan. Come on, I'm pretty swamped here. Tulungan niyo na lang akong tapusin yung mga proposals ko para bukas sa meeting. No way! Tapos na yung 8-hour shift namin, Tapos pagtatrabahuhin mo pa kami? Tugon ni Jazz at saka tinapik si Sky. Hay nako, unless may bayad kami rito. Tsaka lang ako magsasabi ng oo. Mabilis na napangisi ang lalaki tsaka napailing. Sa susunod na lang, medyo busy pa ako ngayon Wika pa ni Sky at saka napatayo. See you tomorrow. Lintik na yan, kailangan pa yung susunod. Kapag puti na yung itim sa mata ko. Tugon pa ni Jazz habang pinagmamasang mawala sa kanilang paningin ng kaibigan. Hindi na talaga nagbago tong si Sky. Kung makatrabaho, akala mo may pinapakain 12 ng anak. Alam ko na. What if magplano tayo ng bar party dito sa kumpanya na hindi niya alam? Pagyaya ni Fred. Siyempre, sasabihin na natin sa kanya kapag araw na mismo ng party. Mukhang magandang ideya yan Tugon naman ni Jazz. Oh, ilang araw ka na atang nag-overtime, hindi ka pa ba uuwi? Madalas makita ni Sky ang dalagang naglilinis ng mga hallway at hindi niya alam ang pangalan nito. Kabisado niya rin naman ang itsura nito. Baka magkasakit ka niyan. Mabilis na napangisi ang dalaga tsaka napailing. Okay lang po.
Kailangan daw kasi ng extra na tao dito. Wala naman po akong ginagawa sa bahay minsan kaya nagvo-volunteer na lang po ako. Hindi naman naiwasan ni Sky ang mapangisi habang nakatitig sa babaeng kaharap. Aminado siyang meron itong natatanging charm. At marahil itong dahilan kung bakit gano'n na lamang kagaan ang kanyang loob dito. Ganun ba? Nako, salamat. Sasabihin ko na lang yung head ng mga janitor sa dagdagan ng sahod mo. Sayang naman yung effort mo kung unpaid yan. Pahabol ni Sky bago nagsimulang maglakad palayo. Naiwan si Kylie na nakatingin sa lalaking naglalakad patungo sa kanyang kotse. At hindi niya naiwasan ang mapangiti. Type niya ang lalaki. Ngunit alam naman niyang parang halos langit at lupa ang agwat nila. At wala siyang magagawa roon. Kylie, alam mo ba yung chika? Magkakaroon to ng party dito sa company natin ngayon. Masayang bati ni Ellie nung makapasok si Kylie sa kanilang kwarto. Nakakaloka. Wala pa naman akong ekstrang damit. Hindi naman bigla-biglang nagsasabi na may party si Sir Sky. Saan niyo naman nakuha ang balitang yan? Baka naman hindi tayo parte nun. Tugon naman ang kagigising lang na si Kylie. Sino ba tayo sa paningin nila? Para sa kanila, tagalinis lang naman tayo ng mga kalat nila. Hoy, wag kang ganyan. Masyado mo namang minamaliit yung sarili mo. Malungkot na sambit ni Ellie sabay bangga ng kanyang balikat sa kaibigan. Marangal na trabaho to, no? Kesa naman magnakaw tayo kung saan-saan, hindi ba? Natigilan sa pag-uusap ang dalawa nung may kumatok sa pinto. Sumilip sila sa bintana at noong magtama ang kanilang paningin ni Kylie ay agad itong ngumiti. Sorry. Pwede bang makahiram ng mop? Natapon kasi yung iniinom kong kape. Paghingi ng tawad ng binatang nakasuot ng isang formal na suit. Huwag kayong mag-alala. Ako na yung maglilinis. Kailangan ko lang ng mop. Nako, okay lang po. Ako na pong maglilinis. Wika naman ni Kylie tsaka kinuha ang mop at isang balde. Hindi na nga nakapagsalita pa ang binata at hinayaan na lamang ang dalaga. Saan po banda yung office ninyo? Magalang na tanong ng dalaga, dahilan para agad na ituro ng lalaki ang isang kwarto sa di kalayuan. Tumango ang dalaga tsaka nauna na ngang maglakad sa lalaki. Mukhang bata ka pa. Hindi ba dapat nasa eskwelahan ka pa? Tanong ng lalaki habang pinagmamasa ng babaeng nagmamap. 23 na ho ako, sir. Tugon ng dalaga tsaka natawa. Madalas ho talaga ako mapagkamalang high school dahil mukha raw akong bata, kaya salamat ho. Nakangising tugon ni Kylie tsaka nagpatuloy sa paglilinis. Agad na natawa ang lalaki tsaka hinablot ang mop sa kamay ng dalaga. Ayaw mo bang mamasukan dito bilang office worker? Hindi naman big deal sa boss natin kung nakatapos ka o hindi. Kapag nakitaan ka niya ng potensyal, pwede ka niyang papasukin dito. Mabilis na napakamot sa batok si Kylie tsaka natawa. Nako, ano ho bang alam ko sa mga paperwork? Kahit gusto ko pong maranasang magtrabaho na nakaupo at nasa malamig na lugar, alam ko naman po na wala akong karapatan dahil wala akong ideya sa mga ginagawa ninyo. Magalang na tugon ng dalaga. Okay na ho ako rito sa pagiging janitress, at least alam ko ho yung ginagawa ko rito. Gusto mo ba turuan kita? Pagbobolontaryo ng lalaki tsaka ngumiti. Total, 3 years na rin naman ako sa pagtatrabaho rito kaya medyo maalam na ako sa pasikot-sikot. Ano, okay ba yun sa'yo? Agad na nagliwanag ang mga mata ni Kylie tsaka napangiti. Sir, ano po bang pangalan ninyo? Tanong ni Kylie. Jeff. Ikaw ba? Kylie po. Kapag free ka, diretso ka lang dito sa cubicle ko para maturuan kita, okay? Agad na tumango si Kylie tsaka pinagbasta ng lalaki na ilagay ang mop sa balde. Pupunta ka ba sa party mamaya? Invited daw lahat ng empleyado sa bar party. Bar party? Bakit naman po sa bar? Natatawang tanong ni Kylie. Ano hong koneksyon ng bar sa kumpanyang meron tayo? Ewan ko, surprise daw eh. Wala raw ideya yung boss natin, sabi ng katrabaho ko.
Mga katrabaho daw ng boss natin yung nagplano. Dahan-dahan na patango si Kylie tsaka napasandal sa lamesa. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakakapasok sa loob ng bar at meron siyang kaunting kuryosidad kung ano nga ba ang meron sa loob nito. Where the heck are we going? May halong inis sa tanong ni Sky. Kasalukuyan siyang nakapiring habang naglalakad kasama ang kanyang mga kaibigan. I swear, kapag nadisgrasya tayo sa ginagawa natin, I will never forgive all of you. Agad naman na nagtawanan ng magkakaibigan at saka inalalayan ng lalaki habang naglalakad patungo sa loob ng bar. Are we inside a bar? Galit na tugon ni Sky. Dahilan para manlaki ang mga mata ng magkakaibigan. I knew it! Hindi ba't sinabi ko naman na? Nung hubarin na ni Sky ang scarf sa kanyang mga mata, ay laking gulat niya nung makita ang napakarami niyang empleyado sa loob ng malaking bar. Happy birthday, Sir Sky! Sabay-sabay na bati ng mga empleyado. Agad siyang namulat na patingin sa grupo ng kanyang mga kaibigan na tawa ng tawa. Thank you guys, pero hindi ko naman birthday ngayon. Pinagtripan lang naman talaga ako nitong mga kaibigan ko. Nakangising sambit ni Sky tsaka binatukan ng dalawa niyang kaibigan. Anyway, enjoy the night. Let's have a toast. Weekend Jazz. At saka binigyan ng isang basong puno ng alak ang kaibigan. For Sky. Inikot ni Sky ang kanyang mga mata. At kahit na ayaw niyang uminom ng alak, ay napilitan siyang ikonsumo ang binigay ng kaibigan dahil ayaw naman niyang magmukhang killjoy. Agad na nagsigawan ng dalawa niyang kaibigan nang dire-diretso niyang ininom ang alak. Halatang hindi niya nagustuhan ang lasa. Ngunit dahil nais niyang pagbigyan ng mga kaibigan, ay itinoy na lamang niyang pagkonsumo nito. Naka-4 na bote lamang siya ng alak nung maramdaman niya ang tama nito. Humiga na lamang siya sa isang sofa at saka pinaypayan ng sarili dahil sa init na kanyang nararamdaman. Kylie, hindi ka pa ba uuwi? Tanong ni Jeff sa dalagang kasalukuyang umiinom ng juice. Anong oras no? Hindi ka pa ba hinahanap sa inyo? Maya-maya pa siguro. Hintayin ko lang yung mga kaibigan ko. Ingat po kayo sa pag-uwi. Paalam naman ni Kylie sa lalaking kasalukuyang naglalakad patungo sa parking lot. Excuse me? Agad na napalingon si Kylie nung may marinig siya magsalita. Pwede bang magpasuyo? Agad naman na tumango si Kylie tsaka naglakad patungo sa kinaroroonan ng lalaking may inaalalayang lasing na lalaki. Ano pong maitutulong ko? Tanong naman ni Kylie tsaka ngumiti. Dadalhin niyo po ba si Sir sa kotse ninyo? Hindi. Kaya ko na yung kumag na to. Pwedeng paasikaso na lang kay Sky. Alam kong wasted na siya eh. Sa 4th floor. Buksan mo yung aircon. Tapos hintayin mo na lang ako makabalik, okay? Agad na tumango ang dalaga tsaka nagmamadaling pumasok muli ng bar. Nung buksan niyang tanging pinto sa 4th floor, ay nakita niyang lalaki na nakahiga sa sofa tulog. Namumula ito at may hawak pang bote ng alak. Hindi niya naiwasan na mapangiti nung makita ang napakagwapo nitong mukha habang tulog. Noong nakita niyang sarili na nakatulala, ay agad niyang tinapik ang sarili, tsaka nagtungo sa may aircon at pinuksan ito. Umupo siya sa isang kulay itim na upuan at tsaka pinagmasdan ng paligid. Napakaganda nito at tila ba nagmistulang hotel. Marahil ito ang dahilan kung bakit ito lang ang nag-iisang pinto sa 4th floor. Dahil mga importanteng tao lang maaari makapasok dito. Aminado si Kylie, naramdam niya ang tama ng alak na ininom niya kanina. Ngunit kaya pa naman niya. Kailangan lang siguro niya ng sariwang hangin. Magtutungo na sana siya sa bintana, ngunit laking gulat niya nang may humilas sa kanya. At nung siya ay mapalingon, nanlaki ang mga mata niya nung makita ang kanyang boss. Sir? Bulong ni Kylie. Masyado po ata kayong malapit? Dagdag pa ni Kylie. Hindi niya malaman kung bakit mainit ang kanyang pakiramdam. Dahil ba ito sa alak? O dahil sa sobrang lapit ng lalaking nais niya? Ramdam niya ang pagkabog ng kanyang puso nang unti-unting inilapit ng lalaki ang kanyang labi. Sir,
Lasing po kayo. Bulong ni Kylie tsaka umurong. Wala po kayo sa tamang pag-iisip. Alam ko ang ginagawa ko. Tugon ng lalaki at tsaka hinila papalapit ang babae. Nabigla si Kylie. Lalo na nung aksidente nilang natabig ang isang vase. Binuhat siya ng lalaki at tsaka pinatong sa mahabang lamesa. Mabilis na napalunok si Kylie. Lalo na noong muling inilapit ng lalaki ang kanyang muka. Nag-iwan ng kaunting espasyo ang lalaki upang magbigay daan sa babae upang lumapit. Maya-maya ay nakita na lamang ni Kylie ang sarili na tumutugon ito sa halik ng lalaki. Kahit na napakalamig ng hangin ibinubuga ng aircon, ay tila ba hindi ito sapat upang maibsan ang init na nararamdaman ng dalawa. Unang beses pa lamang ito ng dalaga at hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niyang saya at kaba habang inilalapat ng binata ang malaki niyang mga kamay sa katawan nito. Ang mga pigil na sigaw at paghahabol ng hininga ng dalaga ay tila ba musika sa tenga ng lalaki. Dahilan para lalo pa itong maging agresibo. Nagdodoble na ang paningin nito at tila ba wala na sa sarili dahil sa nararamdaman na sarap. Ngunit wala pa rin itong tigil sa kanyang ginagawa. Aminado ang dalaga na pagsisisihan niya ito kinabukasan. Ngunit katulad ng madalas sabihin ng mga tao, masarap ang bawal. Nagsabunot ang babae sa buhok ng lalaki, lalo na nung binilisan na nito. Sa tuwing nagpapakawala siya ng isang ungol ay lalo pang binilisan ng lalaki ang kanyang ginagawa. Noong naramdaman niya ay may kung ano siyang naramdaman sa loob na lumabas mula sa lalaki. Agad siyang napapikit. Humingang lalaki sa kanyang tabi at nagnakaw pa ng halik ng ilang beses sa kanyang lieg habang naghahabol ng hininga. Nais na sana niyang matulog. Ngunit muling bumangon ang katabing binata. Agad siyang napakunot noo. Lalo na nung muli itong pumatong sa kanya at nagbigay ng agresibong halik. Kahit pagod at laseng, ay nakita na lamang ni Kylie ang sarili na muling tumutugon dito, habang inililibot naman ang kanyang mga kamay sa katawan ng lalaki. Magkasama nilang sinalubong ang umaga habang nagpapalitan ng mga halik. Kinabukasan ay tila ba nabuhusan ng malamig na tubig ang dalaga. Walang dapat na makakaalam nito. Bulong ni Kylie tsaka napabuntong hininga. Teka, bumalik na ba yung mga kaibigan ni Sir Sky? Looks like someone had a great night. Masayang bati ni Jazz sa lalaking kasalukuyang nakahiga sa kama. Rise and shine, Mr. Suarez. Ang sakit ng ulo ko, Jazz. Do you have some extra medicine? Tanong ni Fred sa kaibigan. Nagugutom na ako, nagka-crave ako ng soba noodles. That's what you get for drinking too much. Mamaya, may extra ako. Asikasuhin muna natin yung workaholic nating kaibigan. Mabilis na dumilat si Sky nung marinig niya ang boses ng dalawang kaibigan. Agad siyang napahawak sa ulo tsaka napabuntong hininga. What the F happened? I'm so wasted. Bakit ako nakahubad? Sigaw ni Sky at tsaka mabilis na bumangon. This is why I hate going out. I always end up like this. Don't worry. Halata naman nag-enjoy ka kagabi. And that's what matters the most. Masayang sabit ni Jazz at saka hinila ang kaibigan patayo. Iyan naman talaga ang main reason kung bakit ginawa namin ang lahat ng OMG! Bakit at paano ka nakabasag ng vase dito? Noong marinig ni Sky ang mga salitang yon ay tila ba nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Unti-unti siyang nagkaroon ng ideya patungkol sa nangyari kagabi. Napahawak siya sa kanyang bibig at napailing. Oh, anong problema? Bakit parang nakakita ka ng multo dyan? Natatawang tanong ng kanyang kaibigan. Bangon na, baka hanapin ka ng ilan pa sa mga katrabaho mo. Napakagat sa labi si Sky na naglakad at nagbihis. Pansin ng magkaibigan ang itsura ni Sky. Dahilan para maghinala sila na marahil may iniisip ito. I need coffee. Nagbebenta ba ng coffee yung bar na to? Tanong ni Sky
habang nagtatali ng kurbata. This will be the last time, okay? Last time for this month. Bulong ni Jazz, tsaka nagtungo na sa pinto. Habang umiinom ng kape, ay unti-unti naaalala ni Sky ang nangyari kagabi. Dahilan para matigilan siya sa kanyang ginagawa at mapahilamos. Sa pagkakaalala niya ay meron siyang babaeng nakasama buong gabi. Dahilan para manakit ang kanyang ulo. Naisa na niyang konsultahin ng mga kaibigan, ngunit takot siya na mahusgahan ng mga ito. May problema ba? Tanong ni Fred tsaka ngumiti. Masakit ba yung ulo mo? Gusto mo ng gamot? Okay lang ako, pre. Bulong ni Sky at tsaka ngumiti. Hoy girl! Buong gabi kitang hinahanap sa may bar ah. Saan ka ba nagtungo? Nakakaloka ka ah. Bati ni Ellie. Oras na makapasok siya sa loob ng kanilang kwarto. Iniwan mo naman ako kaagad. Sabi ko, hintayin mo ako eh. Walang winikang kahit na ano ang dalaga. Mabilis siyang kinuha ang mop at ang balde. At saka lumisan na ng kwarto. Tila ba wala ito sa sarili. Dahilan para magtakang kaibigan. Ano ba tong ginawa ko? Patay ako nito kapag nabuntis ako. Bulong ni Kylie habang naglalagay ng tubig sa balde. Bakit ba kasi hindi ako nag-iisip? Bulong ni Kylie at saka tinapik ang kanyang ulo. Oh, yung tubig! Mabilis na pinatay ni Kylie ang gripo at saka napalunok. Ayos ka lang ba? Noong siya'y mapalingon ay nakita niya si Jeff na nakasandal na sa isang puno. Ah, may iniisip lang po. Bulong ni Kylie tsaka inilagay ang mop sa loob ng balde. Sorry po. Naparami siguro ang inom mo kagabi ano, tama ba? Tanong ni Jeff at tsaka ngumisi. Ayos lang yan. Minsan lang naman yon, tsaka ang importante, ligtas ka nakauwi, tama ba? Agad na tumango naman si Kylie tsaka napatingin sa sahig. Hindi niya maiwasan ang manlumo dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi siya nakauwi agad ng bahay. Mauuna na ho ako. Paalam ni Kylie tsaka binuhat ang balde. Habang naglalakad ay ilang beses natapon ng tubig sa balde, dahilan para makaramdam siya ng inis sa sarili. Ano ba yan? Napasigaw na lamang si Kylie ng oras na yon dahil sa inis. Wala na talaga akong ginagawang tama. Okay ka lang ba? Obvious po. Nanlamig si Kylie nang makita si Sky na minamasahe ang kanyang sentido. Sorry po. May hangover din ako. Kung gusto mo ng gamot, kuha ka lang sa clinic. Sambit ni Sky, tsaka nagpatuloy sa paglalakad na para bang hindi nila pinagsaluhan ng gabi. Wala ring ideya ang dalaga kung palabas lang ba ito ng lalaki o kung wala lang talaga itong maalala. Hindi kaya playboy, si sir? Kaya hindi big deal sa kanya ang nangyari kagabi? Bulong ni Kylie habang pinagmamasdan ng lalaki na mawala sa kanyang paningin. Panigurado hindi lang ako yung babaeng nakasama niya sa kama, kaya gano'n na lang siya kung umasta. Nagpatuloy sa paglilinis si Kylie, habang si Sky naman ay wala pa rin sa sarili. Hindi niya namalayang nakalabas na pala siya ng kanilang building dahil masyado siyang maraming iniisip. I think I need to go back to that place. What's up? What do you need? Sagot ni Fred. Bakit bigla ka yatang napatawag? Hey, I think I need the address of the place where we went last night. Tugon ni Sky tsaka ng pahinga. Do you think nalinis na nila yung place kung saan ako nagstay? Gusto mo ba ulit mag-party? Akala ko ba ayaw mo na? No, I just need to check the room. Nalinis na kaya nila yon? May naiwan ata ako ron eh. Agad na tumayo ang binata at saka kinuha ang kanyang wallet at coat. We can just contact the reception. Kaya saan naman magpunta ka pa ron? I'm pretty sure marami ka rin tinatapos ngayon. It's alright. I want to check out with the house ulit actually. I will meet you right now. See you at the parking lot. Agad na binabanis kaya ang telepono at agad na namadali patungo sa parking lot. What's wrong with him? Tanong naman ni Jazz nang maibaba na ni Fred ang telepono. Naiwan niya ba yung relo niya or something?
Let's go. Pagyayaan ni Fred tsaka hinatak ang kaibigan patayo. Noong makarating sa bar ay mabilis na nagtungo si Sky sa 4th floor upang tingnan ang kwarto. Nung makita niyang may bahid ng puting dumi sa may lamesa at nasa lamesa ang isang pares ng kanyang hikaw, ay nakumpirma niyang meron nga siyang nakasama noong gabing yon. May nangyari nga. Napalunok ang lalaki at saka napahawak sa kanyang noo. Baka nakabuntis ako? Anong problema, pre? Pansin namin ilang araw ka nang tulala na parang malalim ang iniisip ah. May problema ba? Tanong ni Fred nung minsan kumain sa labas ang tatlong magkakaibigan. Mabilis na minasahe ni Sky ang kanyang noo at saka napabuntong hininga. Ang totoo niyan, pre. May naka one night stand ako. Buntong hininga ng lalaki. Mabilis na napangisi si Fred tsaka lumapit ng kaunti. Oh, anong problema kung may naka one night stand ka? Hindi ko kasi kilala kung sino yung naka one night stand ko eh. Buntong hininga ni Sky. Ha? Ano ngayon kung hindi mo kilala? Di ba ganun talaga yung hookups? Tugon naman ni Jazz. Bakit? Huwag mo sabihin na in love ka doon sa naka-hook up mo. Hindi. As in, hindi ko alam kung sino kasi sobrang lasing na ako. Ang alam ko lang, may nunal siya sa leeg at sa balikat. Pero yung mukha, hindi ko na maalala. Napakagat sa labi si Sky, tsaka napapikit. Pakaramdam ko, pre, napaputo ka sa loob. Nanlaki ang mga mata ng dalawang magkaibigan at tsaka napatakip sa kanilang bunganga. So, ibig sabihin maaaring mabuntis yung babae? May halong pangambang tanong ni Jazz. Okay, problema nga niyan. You need to keep your lines open in case kontakin ka niya. Tingin mo ba kilala ka niya? Saglit na napatigil si Sky. Dahil hindi niya alam kung sasabihin ba niya dito na namamalagi sa loob ng kumpanyang babaeng nabuntis niya. Pero gayon pa man ay sinabi na lamang niyang totoo. Oo pre, andito siya sa kumpanya. Dito sa kumpanya? Nagbibiro ka ba? Sana nga nagbibiro lang ako. Halos mapasabunot sa ulo ang dalawa. Pero dahil nga sila magkaibigan, ay naisipan nilang tulungan ng kaibigan. Sa pagkakatanda ko, may nakausap akong empleyado mo at inutusan ko siyang pumunta sa kwarto mo para buksan yung aircon. Yun ba yung tinutukoy mo? Paano ko nga malalaman? Lasing ako noon. Baliw ka ba? Tugon naman ni Sky at saka napabuntong hininga. Hindi ko alam kung siya lang yung nag-iisang babaeng pumasok sa kwarto. Anyway, may CCTV ba roon? They don't have CCTV sa VIP area for the sake of the customer's privacy. Meron daw noon pero nung may nagreklamo, tinanggal na nila. Tugon naman ni Fred at saka ipinagdikit ang dalawang palad. Still, I think talking to the girl would be a good idea. Don't you think? Dahan-dahang napatango si Sky. Bakit ba daw tayo hehelera? Tanong ni Kylie sa katabi. Anong trip ng boss natin ngayon? Bilang dakilang chismosa, narinig kong usapan nila kanina. Sabi raw, may hinahanap daw silang babae. May nunal daw sa leeg at balikat. Hindi ko lang alam kung bakit sila naghahanap. Nanlaki ang mga mata ni Kylie noong mga oras na yon. Labis siyang napaisip na marahil siya ang hinahanap nila. Oh my God! Bulong ni Kylie nung makita niya ang grupo ng lalaki na naglalakad habang tinititigan ang bawat babae. Bigla siyang napalunok. Napahawak siya sa kanyang tiyan at palihim na nagtakbo umalis. Siguro may natipuhang babae si Sir tapos... Nung muling tumingin si Ellie sa katabi ay nagulat ito nang wala ng kaibigan. Huh? Nasaan si Kylie? Baka natae lang. Hinihingal na nagtago si Kylie sa may palikuran. Mabilis siyang tinanggal ang pawis sa noo at napahawak pa sa kanyang mga tuhod. Hindi pwede. Hindi nila ako pwedeng makita dahil panigurado maaalala nilang ako yung inutusan nilang pumunta sa VIP room. Paano kung kasuhan nila ako? Iisipin nila na pinagsamantalahan ko si Sir? Balong ni Kylie tsaka napahilamos.
Ano ba tong pinagagagawa ko? Kylie, kanina pa kita hinahanap ka. Muntik na mapasigaw si Kylie sa gulat nang marinig niyang magsalita ang kaibigan mula sa kanyang likuran. Bakit ka biglang nawala? Mabilis na napahawak si Kylie sa kanyang dibdib at saka natawa. Akala niya ay makakaligtas na siya sa problemang hinaharap niya. Ngunit isang araw, hindi maaari. Bulong ni Kylie habang nakatingin sa pregnancy test. Bakit? Bakit? Agad na napapikit si Kylie at napatapik sa kanyang ulo. Ano nang gagawin ko nito? Naantalang pag-iisip ni Kylie nang biglang may kumatok sa pinto. Nak, matagal ka pa ba dyan? Kailangan ko nang maligo at magbebenta pa ako sa palengke. Agad na nilagay ni Kylie ang pregnancy test sa kanyang bulsa at saka umalis na ng CR. Oh, nak, ba't pawis na pawis ka yata? Natatawang tanong ng kanyang ina. May problema ba? Ah, wala naman ay. Mainit lang talaga sa CR. Natatawang sabit naman ni Kylie at saka dali-daling umalis. Nagtungo siya sa kwarto, ngunit matapos ang ilang minuto ay pansin niya ang pagbabago sa itsura ng kanyang ina. Lalo na nung kumain na sila sa hapagkainan. May hindi ka ba sinasabi sa akin, anak? Napatigil sa pagnguya si Kylie nung sabihin ito ng kanyang ina. Magsabi ka nga ng totoo, hindi naman ako magagalit. Nanlamig ang mga kamay ni Kylie at saka napatingin sa kanyang ina. Nakakita ako ng karton ng pregnancy test sa may CR. Sa'yo ba yon? Hindi na napigilan ni Kylie ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ma, sorry po. Sinong ama nang dinadala mo? Tanong ng kanyang ama. Kakausapin ko siya. Gusto ko pong palakihin yung anak ko ng mag-isa. Nahihibang ka na ba? Papalakihin mo na mag-isa yung anak mo? Hirap na nga tayong mamuhay ngayon tapos magdadagdag ka pa ng palamunin sa pamilyang to. Agad na napapikit si Kylie nung hampasin ng kanyang ama ang lamesa. Isang kahig, isang tuka na nga lang tayo eh. Tama na. Kilala natin si Kylie. Hindi siya nagpapadalos-dalos sa mga sitwasyon. Kaya hayaan mo na siya. Malaki na ang batang yan. Oo, malaki na pero hindi pa rin marunong magdesisyon ng tama. Ayan, nabuntis ng kung sino. Janitor din ba nakabuntis sa'yo? O baka naman kung kani-kanino ka na nagpapakama kaya hindi mo masabi kung sino ang tatay ng dinadala mo. Agad na tumayo si Kylie tsaka kinuha ang kanyang bag. Mauuna na ho ako. Alam ni Kylie na isang malaking pagkakamali ang lahat. Ngunit ayaw naman niyang isaalang-alang ang buhay ng isang bata dahil lang sa kanyang pagiging pabaya. Hello, Kylie. Napatigil sa paghuhugas ng kamay si Kylie nung biglang may bumati sa kanya. Mabilis siyang napakunot noo at saka napangisip. Wala siyang ideya kung sino ang babaeng nasa harapan niya, kaya gano'n na lamang ang kanyang pagtataka nung tawagin siya nito. Matatapos na ba ang shift mo? Huwag niyo sanang masamain, pero sino ho kayo? Magalang na tanong ni Kylie tsaka ngumiti. Sa postura niyo ho mukhang nagtatrabaho kayo sa kumpanya pero paano niyo ho ako nakilala? Well, mukhang bibig ka ba naman lagi ni Jeff? Sino ba makakalimot sa pangalan mo? Naglakad ang dalaga paikot kay Kylie. Dahilan para makaramdam ng kabababae. Mukhang hindi maganda ang motibo nito. Kaya gano'n na lamang ang pagkapit niya sa kanyang ID lace. Actually, alam ko ang sekreto mo. Nanigas si Kylie sa kanyang kinatatayuan. Nakita mismo ng dalawa kong mata na ikaw ang pumasok sa VIP room at base sa description na hinahanap nila, alam kong ikaw at ikaw lang yon. Bulong pa ni Donna, dahilan para magtayuan ang balahibo ni Kylie. Pero ang gusto kong malaman, bakit ayaw mo mag-come forward at sabihin sa kanila na ikaw yon? Ano pong pinagsasasabi mo, miss? Bakit naman ako aakyat ng VIP room eh? Janitress lang naman ako. At saka, nagsasayang ka lang ng oras. Tigilan mo na ako. Depensa ni Kylie, tsaka handa na sanang umalis.
Ngunit bigla siyang hinila ng dalaga. Bibitawan mo ako, tatawag ako ng pulis. Hindi ako tanga, Kylie. Mukha lang akong ganito. Pero alam ko kung bakit ka hinahanap nila, sir. Narinig ko mismo sa mga labi nila ng isang araw na hinahanap nila yung babaeng nabuntis ko noon ni Sir Sky. At base sa nakikita ko, ikaw lang naman yung papasok sa description. At uulitin ko, hindi ako tanga, Kylie. Nakangising bulong ng dalaga. Ngayon, ang gusto ko lang namang malaman, paano ka mabubuntis ni Sir Sky na hindi niya nakikita ang mukha mo? Hindi kaya pinainom mo siya ng drugs? Magsasalita na sana si Kylie, ngunit agad na hinarang ng babae ang kanyang daliri sa labi nito. Shh! Pero naisip ko rin, na kung plano mo ang lahat ng to, hindi mo papaabutin yun sa punto na hahanapin pa nila mismo yung babaeng nakasama ni Sir Sky. Which means, hindi mo rin gusto ang nangyari. Tumatangong sambit ng dalaga. This is so interesting. Pang telenovela yung datingan ng kwento mo, girl. Ano bang gusto mo? Bakit ba nakikiisyoso ka sa buhay na may buhay? Tugon naman ni Kylie, akat siya katinulak ng kaunti ang kaharap. Ang akin lang. Sinuklay ng dalaga ang buhok ni Kylie tsaka ngumisi. Kung hindi mo igagrab ang opportunity na yumaman, ako na lang ang aangkin. Mabilis na napakunot noon si Kylie, lalo na nung maglakad pala yon dalaga. Kinabukasan ay naging malinaw na kay Kylie ang lahat. Everyone, meet my future wife, Donna. Agad na nagpalakpakan ng lahat noong ipakilala ni Sky ang kanyang nobya. At nanlaki ang mga mata ni Kylie nung makita niya ang babaeng nasa stage. I am really sorry kung hindi ko sinabi kaagad. We were contemplating kung ipapublic ba namin yung relasyon namin. Pero after all, we are happy to have each other. And I think that's what matters the most. Mabilis na kumaway si Donna. At sa pagkakataong yon, ay tuluyan na ngang nalinawan pa si Kylie. Nais ni Donna na mapasa kanya ang binata at makuha ang yaman nito. And we are expecting a baby. Mabilis na hinawakan ni Donna ang kanyang tiyan, dahilan para mapangisi si Kylie. Wala siyang ideya kung nagsasabi ba ng totoo ang babae. Pero ganun pa man, hangang-hanga siya sa pagpapanggap ng dalaga. I hope suportahan ninyo ang pamilya namin. And I am grateful to be a part of Suarez family. Mabilis na napangisi ang dalaga, tsaka inayos ang kanyang buhok. Thank you, everyone. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ay lalo pang lumawak ang ngiti ni Donna, na wari ba'y nagsasabi na ito ang sinayang niya. Habang nasa parking lot, namataan naman ni Kylie ang dalaga na naglalakad. Habang naninigorilyo, mabilis niya itong hinatak. At kitang-kita ang pagkagulat sa mukha ni Donna. Ano bang problema mo? Bakit grabe ka makahatak? Close ba tayo? May halong inis sa sambit ni Donna. Naiinggit ka ba dahil hindi ikaw yung napakilala kanina? Sa bagay, kahit sino naman. Bakit ka naninigarilyo, Donna? Masama sa bata yan. Saway ni Kylie. O ganyan ka na ba kakampante dahil wala ka naman talagang sanggol na dinadala? Hindi ka ba nag-iisip? Pwede ka mapahamak sa ginagawa mo. Agad na natawa si Donna, tsaka tinapik ang babae sa likod. Huwag ka mag-alala, Kylie. May nobyo ako at gagawa kami ng bata mamaya. Kaya huwag ka mag-alala. Ang problemahin mo ay kung anong ipapakain mo sa magiging anak mo sa oras na lumabas na yan sa tiyan mo. Inalis ni Donna ang kamay ng babaeng kaharap sa kanyang braso at saka nagwika. Hindi naman ako katulad mo na hindi ako marunong mag-isip. Mahirap ang buhay, Kylie. Bakit naman kailangan ko pang unahin yung konsensya ko kung wala na ako makakain mamayang gabi? Naiwang nakatayo si Kylie habang pinagmamasdan ng babaeng naninigarilyo. Natatakot ako. Napatigil si Donna sa paglalakad nung marinig niyang sumigaw si Kylie.
Natatakot ako na baka kunin niya sa akin yung bata. Mabilis na napahalakak si Donna at saka nagpatuloy sa paglalakad. I can't believe ikaw ang unang magiging tatay sa ating tatlo. Sambit ni Fred at saka sumandal sa dingding. I'm not complaining, by the way. Wala rin naman akong balak magkaanak. Well, I'm quite worried about it. Hindi na pagplanuhan yung bata. At alam kong maaaring mag-struggle siya since hindi naman namin inaasahan na mabubuo siya. Buntong hininga ni Sky at saka inilagay ang dalawang kamay sa kanyang bato. Besides, I have a bit of a doubt kung siya nga ba talaga yung babae na kasiping ko. Well, what kind of proof do you want? Tanong ni Jazz at saka ipinagbuhol ang kanyang dalawang braso. Medyo may tama na rin kami ni Fred noon so we can fully verify kung siya ba talaga yon. You're right. Well, panigurado namang may lalapit sa atin kung sakali hindi talaga siya yon, hindi ba? Mabilis na tumango naman ang dalawa. Dahilan para mapanatag na ang loob ng lalaki. Mabilis na hinugasan ni Kylie ang kanyang bibig habang binubuhusan din ang sinuka niyang pagkain na nasa lababo. Kylie, magtapat ka nga sa akin. Natigilan si Kylie nung may magsalita. Buntis ka ba? Noong magtagpo ang kanilang mga mata, ay agad na naiyak si Kylie. Agad na niyakap ni Ellie ang kaibigan, dahilan para mapahugulhol ang babae. Shhh! Bulong ni Ellie tsaka napabuntong hininga. Sinong ama niyan? Handa ba siyang panagutan yan? Gusto kong palakihin ang anak ko na mag-isa. Natatakot ako. Natatakot ako na baka kunin siya sa akin ng kanyang ama. Hinigpitan niya ang pagkakayakap sa kaibigan at saka ibinaon ang kanyang mukha sa balikat nito. Huwag kang mag-alala. Kakampi mo ako, Kylie. Tutulungan kita. Bulong ni Ellie. Dahilan para mapanatag ang loob ng kaharap. Love, hindi pa ba tayo magpapakasal? Kailangan ba talaga na next month pa? At na ako magsuot ng wedding dress eh. Bulong ni Donna sa lalaking kasalukuyang nakatingin sa kanyang laptop. Baka kapag lumaki na yung tiyan ko, hindi na magkasya sa akin yung wedding dress. Mabilis naman natawa si Sky tsaka napatingin sa bentana. Hindi niya mawari kung bakit naiirita siya sa babae. Lalo na tuwing nag-request ito na bilhan siya ng relo, cellphone o hindi naman kaya ay mamahaling alahas. Minsan ay naiisip niyang wala siya magagawa kung hindi ang panindigan ng kanyang nagawa. Here, you can have my card. Buy whatever you want. Bulong ni Sky at saka inilahad ang isang card. Ayaw niya na iistorbo siya tuwing nagtatrabaho. Kaya upang manahimik na ang babae, ay pagbibigyan na lamang niya ito. Yay! Thank you, love! Masayang wika ni Donna at saka hinalikan sa labi ang lalaki. Habang pinagmamasa ng babae na maglakad palayo, ay hindi niya naiwasan ang mapamasahe sa kanyang noo. Meron sa kanyang loob ang nagsasabi na tila ba may mali at hindi ito ang babae na kasama niya noong isang gabi. Ngunit ano ang kanyang pagbabasehan? Wala naman siyang pruweba na magpapatunay na hindi nga ito ang babae na kasiping niya. Ngunit isang araw, Sir? Naantala ang pagpupunas niya ni Sky sa kanyang buhok nang bigla siyang tawagin ng isa sa mga kasambahay. Nakita ko po ito sa bulsa ng pants ninyo noong isang araw. Nakalimutan ko pong ibalik sa inyo. Nagkasalubong ang kilay ng lalaki nang makakita siya ng kulay itim na bracelet. Baka po kay Ma'am Donna? Sambit ng kasambahay. Mauuna na po ako marami pa po akong kailangang hugasan. Agad na sinilid ni Sky ang bracelet sa kanyang bulsa at saka nagtungo sa kabilang kwarto. Kumatok muna ito ng 3 beses bago pumasok. Yes, love? Bati ni Donna at saka napatigil sa pagsusuklay ng buhok. What can I do for you? Is this yours? Tanong ni Sky at saka inilabas ang itim na bracelet. Mabilis na natawa ang babae at saka napailing. No way! I won't wear a bracelet like that. Ang pangit niyan. Natatawang sambit ni Donna at saka tumingin muli sa salamin.
You'd have to even pay me before I wear that. Nagsalubong muli ang kilay ni Sky nung marinig niya ang sinabi ng babae. Okay, you should sleep na. Sambit pa ni Sky bago isinarado ang pinto. Naiwan siyang nagtataka kung kanino galing ang bracelet dahil tanging si Donna lamang ang babaeng nakasama niya. Hey guys, sa inyo ba to or sa girlfriend ninyo? Tanong ni Sky sa kanyang mga kaibigan. Agad na natawa ang dalawa. Dahilan para magtaka si Sky. Agad na umiling ang dalawa at saka pinagmasdan ng bracelet. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Wala naman, it's just that I think kailangan. Agad na pinutol ni Jazz ang pagsasalita ng kaibigan at saka natawa. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Melderana Omas at Zenaida Carillo from Chonghua Hospital, Cebu. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane. Maraming salamat sa patuloy na pakikinig. Nothing. He's just wondering about random things. Pag-iiba ng usapan ng lalaki. Anyway, bakit ba big deal kung kanino yung bracelet na yan? Napakunot no si Sky tsaka pinagmasdan ng bracelet. Well, nakita raw ng yaya ko sa bulsa ko eh. Napatigil sa pag-inom ng tubig ang dalawa nung sabihin ito ng kaibigan. I don't know. Iyon yung sabi niya sa akin eh. Hindi ba kay Donna yan? Tanong naman ni Fred. I mean, siya lang naman yung babaeng nakasama mo madalas, hindi ba? Yeah, pero tinanong ko siya about it at sinabi niya na hindi raw sa kanya to. Oh, in that case, kanino kaya yan? Napatigil ang tatlo nung may dumaan na babae na tila ba may hinahanap. Oh, may problema ba? Tanong ni Sky. Hinahanap ko lang po yung bracelet ko. Nawawala kasi. Sambit ng babae. Nabigilan si Sky nung makita ang hikaw nito na kulay black. Kapareho nito ang design na nasa bracelet na hawak niya. Mabilis niya itong tinago at saka ngumisi. I see. Ano bang itsura nun? Parang kapareho po nito. Tinuro ng babae ang kanyang hikaw. Nako, huwag na po kayong mag-alala. Alam ko naman pong mahahanap ko rin yon. Thank you po sa pag-approach. Nung lumisan ng babae ay agad na nagkatinginan ng tatlo. Ooh, it looks like siguro siya yung may-ari ng bracelet. Bulong ni Fred. Interesting. Ibig sabihin ba siya yung... No, we're not sure yet. Bulong ni Sky. Baka nagkataon lang. I need a stronger evidence. Tumango ang dalawa tsaka nagkatinginan sa isa't isa. Bakit pa kasi mahalaga ang bracelet na yon? Kanino ba yung galing? Tanong ni Ellie sa kaibigan habang naghahanap sila sa may garden. Sabihin mo nga, galing ba yun sa dati mong nobyo? Galing yun kay mama. Kami lang naman ang magkasangga sa lungkot at saya kaya big deal sa akin yung jewelry na yun. Oh, anong hinahanap nyo? Tanong ni Jeff nang makita ang dalawa na naghahalugog sa my garden. Baka makatulong ako. Nako, Sir Jeff, masyado ka nang maraming naitulong sa amin. Tugon naman ni Kylie. Kaya na namin to ni. Ano ba yung hinahanap mo? Natigilan sa pagsasalita si Kylie nung may magsalita pa sa kanyang likuran. Nakita ko lang sa may likuran ng building kanina. Hindi napigilan ni Kylie ang mabigla. Sa dinami-rami ba ng maaari makapulot, bakit si Sir Sky pa? Thank you, sir. Masayang bati ni Kylie tsaka pinagmasdan ng bracelet. What? That's really absurd. You could have just approached and asked her, bakit kailangan mo pang magpanggap? Tanong ni Jazz sa kaibigan, nakasalukuyang tumingin ng prosthetics.
Alam kong creative ka and all. Pero you don't have to go that far. Alam ko naman talagang creative ako. And I do things a little extra. Tingin mo ba aaminin niya mismo na siya yun? I highly doubt that. Tugon ni Sky tsaka kumuha ng isang cup. Kung siya nga talaga yon, kailangan ko malaman yung rason niya kung bakit hindi niya sinabing totoo. You seem to be digging your own grave, pare. Paano kapag nalaman niya na ikaw pala yon? May halong pag-aalalang tanong naman ni Jazz. Di magiging chaotic na yung sitwasyon, hindi ba? It's already chaotic to begin with. Bulo naman ni Sky at saka nagsuot na ng cap. Ang sabi ko, linisin mo yung comfort room doon sa may office ko. Bakit mas lalo pang naging madumi? Nung makarating si Sky sa headquarters sa mga janitor at janitress, ay naabutan niyang pinapagalitan ni Donna ang isang babaeng may name tag na Kylie. Diyos ko! Naku, kung hindi lang ako mabait, matagal na kitang sinisante. Magandang umaga po. Nung mapalingon si Donna ay halos napasigaw siya sa gulat nang makita ang mukha ni Sky. Maraming tigyawat ang mukha nito at hindi kaaya-ayang balat nito dahilan para mabilis na madiri si Donna. Sino ka? Bagong janitor. Aba, mas kailangan mo atang linisin ang sarili mo bago mo simulang linisin ang kumpanyang to. Mabilis na nagtawanan ng ibang janitor. Ngunit nanatiling seryoso mukha ni Kylie. Anyway, ayan, may kasama ka na. Linisin mo ulit yung CR kasama nitong bagong janitor. Anong pangalan mo? Pakiramdam ni Sky na pahiya siya sa harap ng mga tao. Dahilan para agad siyang mapayuko. Kokoy po. Oh, Kokoy, ito si Kylie. Ingatan mo, buntis yan ha? Natigilan si Sky noong mga oras na yon. Tila ba lalo pang nakumpirma ang kanyang hinala. Buntis? Sigaw ni Kokoy at agad naman na nagsalubong ang kilay ni Donna. Oh, anong problema ron kung buntis siya? Hindi mo ba akalain na may papatol sa tulad niya? Tanong ni Donna. Sadly, oo, merong pumatol sa kanya. Magsikilos na nga kayo. Nagkatinginan sina Kylie at Kokoy. At pansin ni Kokoy na hindi komportable ang babae sa paraan ng pakikipag-usap ni Donna sa kanila. Habang naglilinis ng kubeta, ay naisipan ni Sky na basagin ang katahimikan. Bakit ka pa rin nagtatrabaho kung buntis ka? Hindi pa naman malaki ang tiyan ko. Kaya ko pa. Tugon naman ni Kylie. Pagpasensyahan mo ng bunganga ni Donna ha. Ganon talaga yon. Matalim ang dila. Ganon ba siya sa lahat? Tanong ni Kokoy. O dahil bangit lang ako sa paningin niya. Ganon talaga siya sa lahat eh. Lalo na kapag hindi niya nagustuhan yung gawa mo. Noong nakaraan, pinaiyak at pinahiya niya yung kaibigan ko sa harap ng ibang empleyado. Pagkukwento pa ni Kylie. Kung tutuusin, pwede na nga siyang kasuhan dahil sa pinagagagawa niya. Pero syempre, asawa siya ng boss natin. Wala tayong magagawa. Hindi pa naman kami sila kasal. Ramdam ni Sky ang mabilis na tibok ng kanyang puso nung magkamali siya ng banggit. Pwede pa silang maghiwalay. Grabe ka naman. Hindi naman porkat masamang ugali sa atin ni Ma'am Donna, masama na rin siya sa future asawa niya. Lahat naman tayo may karapatang mahalin at magmahal kahit masama tayo o mabuti. Hindi na iwasan ni Sky ang mapangisi sa winika ng babae. O diba? May point naman ako. Nasan bang ama ng dinadala mo? Dapat siya nagtatrabaho at hindi ikaw. Hindi ba siya nag-aalala sa magiging anak ninyo? Agad na naglaho ang ngiti sa labi ng babae. Dahilan para makaramdam din ng awkwardness si Sky. Sorry, nadala lang ako ng emosyon. Ang ayoko sa lahat yung mga babayang ama. Bubuntis-buntis sila ng babae tapos hindi nila papanindigan. Kasalanan ko naman Sagot ni Kylie tsaka napabuntong hininga. Ibinaba ni Sky ang hawak na pangkuskus at napatingin sa dako ng babae. Kung mayroon mang dapat sisihin, walang iba yon kundi ako. Kasalanan ko kung bakit umalis yung papa niya. Naging toxic kasi ako
Tila ba nawala ang namumuong kislap sa puso ni Sky. Napatingin siya sa sahig at saka tumango. Babanlawan ko lang tong pamunas ha, saglit lang. Paalam ni Kylie tsaka naglakad palayo. Hindi naman naiwasan ng lalaki ang makaramdam ng panghihinayang. Hindi niya rin malaman kung bakit pero tila ba ay nagkakaroon na siya ng interes na makilala pa ang babae. Kylie, gusto mo bang kumain sa labas? Isama natin si Ellie. Bungad ni Sky nung muling pumasok sa banyo ang babae. Sige. Saan ba tayo kakain? Doon kila Mang Tasha ba? Doon sa may karinderya sa may tawiran? Hindi, sa may restaurant malapit dito. Mabilis na napakunot noo si Kylie tsaka natawa. Ano ka ba? Parang sweldo na natin sa kinsenas yung presyo ng mga pagkain doon na. Libre ko, huwag ka mag-alala. Natigilan saglit si Sky at nag-isip ng pwede niyang maging palusot. At saka may kakilala kasi ako ron, kaya makakamura tayo. Naku, panigurado matutuwa si Ellie. Sige. Naku, thank you ah. Masayang wika ni Kylie. Kung tutuusin, ikaw nga dapat ang ililibre namin kasi ikaw yung bago eh. Pero kami pa yung ililibre mo. Okay lang yon, tsaka gusto ko rin na maging maganda yung samahan natin. Lalo na't magiging magkakatrabaho tayo. Gusto ko maging magaan lang yung connection natin. Wala nang sinagot pa ang babae at bagkos ay itinuloy na lamang ang paglilinis ng banyo. Nakaramdam ng kaba si Sky na baka mamaya makahalata ito na tila ba nais nitong mapalapit sa babae. Dahilan para mapatawa siya ng kaunti. What? You treat them sa isang high-end restaurant? Magpapanggap ka na nga lang, hindi ka pa marunong? Sigaw ni Jazz sa kaibigan nung marinig ang kwento nito. Nakakaloka ka di malamang iniisip na noon na mayaman ka. Easy, nagdahilan naman na ako. At kumagat naman sila sa reasoning ko, no? Pagdadahilan ni Sky at saka umayos ang upo. Kaya huwag ka mag-alala. Well, how sure yun na maniniwala siya sa sinabi mo? Dahil sa sinabi ng kaibigan ay labis na napaisip ang lalaki. Marahil, ang panlilibre sa kanila sa high-end restaurant ay hindi magandang ideya. Lalo na kung nagpapanggap siya bilang isang mahirap na janitor. Habang nagmamop sa harap ng entrance ay natigilan si Kylie nung biglang may tumunog. Kinapa niya ang kanyang bulsa. Ngunit wala naman ang kanyang cellphone sa bulsa. Nung makita niya ang isang cellphone sa may desk, ay agad na nandiit ang kanyang mga mata. Sinilip niya at napansin ang tumatawag sa isang taong nagngangalang D. Kanino cellphone to? Tanong ni Kylie sa sarili. Teka. Nung makita niya ang kulay pulang phone case, ay doon niya nalaman kung kanino ito. Kay Kokoy ata ito. Kylie! Hinahanap ka pala ni Donna sa may comfort room. Cellphone ko pala yan. Tumunog ba? Naglaho ang tingin ni Sky nung makita ang pangalan ng tumatawag ng kanyang cellphone. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tawag. Lalo't walang iba, kundi si Donna. Inilahad ni Kylie ang kamay at binigay ang cellphone sa lalaki. Meron kasing tumatawag, di yung nakalagay. Sabit ni Kylie tsaka napatingin muli sa cellphone ng lalaki. Sagutin mo na, baka importante pa yan. Tumango ang lalaki tsaka nagpakalayo-layo upang sagutin ang tawag. Love, nasan ka ba? Kanina pa kita hinahanap. I want to go to Macau tomorrow. Pero I need some extra money. Mabilis na inikot na Sky ang kanyang mga mata at saka napabuntong hininga. Honestly, you're making me a bit worried na. Lagi kita hindi naaabutan sa office mo. What are your plans these days ba? Tugon pa ni Donna. Don't tell me you're seeing someone else. Kung hindi, I will definitely be mad. How much do you need? Rinig ni Sky ang masayang tugon ng babae sa kabilang linya. Any amount will do. Pero sa isang kondisyon. Sambit ni Sky tsaka napatingin sa babae sa di kalayuan. Anong kondisyon naman yun, love? Sino may birthday? Ito agad ang naitanong ni Kylie nung makarating sila sa headquarters ng mga janitors at janitress. Puno kasi ito ng maraming pagkain. Na tila ba merong may birthday.
Napakarami namang handa. Hindi pa mauubos yung pang-ilang buwang sweldo nyo rito? Huwag ka mag-alala, Kylie. Bigay to ni Ma'am Donna sa atin. Hindi ko nga alam kung bakit biglang bumait sa atin yung babaeng yun eh. Pero kung sino man ang may pakana nun, thank you po. Wika ni Ellie tsaka ipinagdikit ang kanyang dalawang palad. Hulog po kayo ng langit. Kitang-kita ni Sky ang ngiti sa labi ni Kylie habang pinagmamasdan niya ito sa bandang dulo. At pansin naman ito ng lalaking kararating lang na si Jeff. Layo ng tingin mo ah, asar nito. Dahilan para agad na matawa si Sky. Parang bago ka rito? Ah, opo, ako po si Kokoy. Pagpapakilala ni Sky. Tinabihan siya ng binata at sinamahan ito sa pagtitig sa babae sa di kalayuan. Type mo? Po? Ano po sabi ninyo? Paglilinaw ni Sky. I mean, type mo ba si Kylie? Yung babaeng yon? Dagdag ni Jeff sabay turo sa babaeng umiinom sa kulay pula na baso. Ah, ako nga pala si Jeff. Madalas akong tumambay rito kahit hindi naman ako janitor dahil naging kasundo ko na yung mga tao rito. Paano ka nakarating dito? Base sa suot mo, doon ka nakabase sa office ah. Tinuro ni Sky ang suot ng binata, dahilan para mapangisi ang kaharap. Sino bang hindi masisiyahan sa lugar nito? Puno ng masayahin at positibong mga tao kahit pa napakahirap ng buhay. Mas paulit-ulit kong pipiliin ang lugar na to kesa yung mga tao sa office. Ganun ba sila ka-wholesome at kababait? Oo, buntong hininga ni Jeff. At siguro dahil andito rin si Kylie. Nanlaki ang mga mata ni Sky ng mga oras na yon. Sino bang hindi magkakagusto sa kanya? Bukod sa maganda at matulungin, lagi niyang napapasaya ang araw ng lahat ng tao. Actually, kahit pumasok lang siya sa trabaho, buo na ang araw ko. Hinampas si Jeff ang kanyang mukha at saka natawa. Ang corny pakinggan no? Pero gano'n na gano'n yung nararamdaman ko. Pero nakakalungkot isipin na kahit anong bait ni Kylie, naiiwan pa rin siya. Sa bagay, may mali rin naman siya. Agad na napakunatuo si Jeff nang sambitin nito ni Sky. Anong ibig mong sabihin? Naiwanan si Kylie? Kanino mo nalaman yan? Laking pagtataka ni Sky nung malamang wala palang alam ang kaharap na lalaki sa kanyang impormasyon na isiniwalat. Hindi mo alam, buntis si Kylie? Tanong ni Sky. Mabilis na napatayo ang lalaki at saka natawa. Ha? Kanino? Base sa kanya, siya yung problema kaya nagkahiwalay sila ng ama ng pinagbubuntis niya. Sambit naman ni Sky. Bakit hindi mo alam ang tungkol doon? Mas nauna kayong naging magkaibigan kaysa sa amin ah. Hindi ko lang alam kung bakit hindi niya nabanggit ang tungkol doon. Iba na ang itsura ni Jeff ng mga oras na yun. At tila ba naaapektuhan siya sa kadahilan ng hindi nabanggit ng babae ang problemang ito sa kanya. Pero gayon pa man naniniwala ako may dahilan siya. Bakit hindi niya agad sinabi sa akin? Malalim talagang tiwala mo sa kanya, no? Mabilis na tumango si Jeff at saka natawa. Naniniwala ako kay Kylie. At alam ko may dahilan siya sa mga bagay-bagay. At kahit isa pa siyang alien sa dati niyang buhay. Natatawa ang sagot ni Jeff. Tanggap ko siya. Napangisi na lamang si Sky. Nakaramdam siya na meron na siyang kakompetensya kaya ganun na lamang ang kagustuhan niyang makuha ang atensyon ng babae. Araw-araw. Kylie, hindi mo ba napapansin? Feeling ko type ka nung Kokoy. Mabilis na napailing si Kylie tsaka natawa. Ano ka ba? Ano nakakatawa? Nitong mga buwan, feel na feel ko yung mga efforts niya para sa'yo. Diyos ko naman, Ellie, buntis na ako ngayon. At iniisip ko yung kinabukasan ko kasama yung baby ko. Tingin mo may oras pa ako para makipagharutan sa mga lalaki? Tugon naman ni Kylie. Ayokong ilabas yung anak ko sa mundong to nang walang ipon Kaya wala akong pake kung may gusto siya sa akin o wala. Ang importante, mabigyan ko ng magandang kinabukasan yung anak ko. Then, gusto mo maging business partners tayo? Magtatayo ako ng isang karinderya malapit sa may eskwelahan sa may pangatlong kanto.
Pag-aalok ni Jeff. Asus, business partners nga lang ba talaga? Asar ni Ellie. Wala ka maluloko dito, oy. Ayos yan game ako dyan. Tugon naman ni Kylie. Mag-aambag ako ng puhunan para magkaroon din ako ng passive income kung sakali. Kylie, paano kung bumalik yung ama ng anak mo? Anong gagawin mo? Agad na sumeryoso mukha ng babae tsaka hinawakan ng kanyang tiyan. Hypothetical question lang naman. Hindi ko siya ibibigay. Kailanman. Magdidian ni Kylie. Kahit magulaw pang mundo, hindi ko ibibigay yung anak ko sa kanya. Ilang segundo matapos sabihin ng mga salitang to, ay sakto namang dumaan si Sky na naglalakad patungo sa parking lot. Sinundan nila ito ng tingin, lalo na nung salubungin siya ng kanyang fiancé na si Donna ng isang mahigpit na yakap. Hay, kailan kaya ako magkakaroon ng mayaman at gwapong boyfriend na mag-aahon sa akin sa kahirapan? Bulong ni Ellie at saka napabuntong hininga. Sawa na ako maging mahirap. Ayoko sirain yung pangarap mo, Ellie. Pero alam naman natin na yung mga mayaman din ang hanap para mapanatili nila yung pangalan at posisyon nila. Seryosong wika ni Kylie at saka isinilit ang kanyang palad sa kanyang bulsa. Ang mga mahihirap na tulad natin, hindi nila magugustuhan. Gagamitin lang nila tayo. Ang bitter mo naman, te. Naloko ka na ba ng mayamang lalaki? Parang may hugot ka. Hirit naman ni Ellie. Agad na sumagi sa isipan ni Jeff ang nabagit sa kanya ni Kokoy. Marahil, naloko na nga siya ng isang lalaki mula sa marangyang pamumuhay. Kaya gano'n na lamang ang mga salitang nasambit niya noong mga oras na yon. Nung mapatingin sa dako nila ang kanilang boss ay agad siyang kumaway. Tumango naman si Sky tsaka hindi nagpahalata. Kailangan niyang magpanggap na hindi sila magkakilala dahil wala siyang prosthetics ng mga oras na yon. Kasalukuyan na bang nasa kwarto si Sky nang marinig niya may nagtatangkang magbukas ang pinto. Mabilis siyang napalingon dahil balak na sana niyang isuot ang prosthetics nung magkaroon muli ng sunod-sunod na katok ay agad niyang niligpit ang kanyang mga kalat at saka nagtungo sa banyo. Ilang segundong lumipas ay narinig niya may huni ng susi sa labas. Ano ba naman tong si Sky? Bakit kailangan pang ilock yung pinto? Parang hindi naman kami mag-asawa. Sambit ni Donna nung matagumpay niyang mabuksan ang pinto. Nakakabwisit. Sinabi ko naman kasi sa'yo, ipalaglag mo na yung bata at bumalik ka na rito. Nanlamig ang kalamnan ni Sky matapos marinig ang mga salitang yon. Nung sumilip siya sa pinto ay nakita niyang may kausap sa telepono ng babae. Nasisiraan ka na ba ng bait? Anak mo to tapos papalaglag ko? Kung hindi ka naman pala bobo, no? Tugon naman ni Donna. At wag mo sasabihin na baka kay Sky to dahil kung sa kanya talaga to, hindi na ako nakikipag-usap dapat sa'yo. Kahit anong gusto ko magpabuntis sa kanya, wala akong magagawa. Ikaw ang ama nito. Hindi na iwasan ni Sky ang manggalaiti ng mga oras na yon. Nakawin mo na lang yung mga alahas dyan at umalis. Tapos ano? Ako yung babalikan at hahanapin. Ayoko nga. Ginagawa ko to para sa atin. At as long hindi lalabas yung tunay na nabuntis ni Sky, papanindigan ko to. At wala kang magagawa. Ito ang huling mga sinambit ng babae bago patayin ang tawag. Maya-maya, agad ito nagtungo sa cabinet at tila pa may hinahanap. Mabilis na inikot ni Sky ang kanyang mga mata. Paano siya makakaalis kung nakaharang babaeng to? Miss Donna? Ano pong ginagawa niyo dyan? Naantalang paghalugog ni Donna ng cabinet nung may magsalita. Hindi po pinapayagan ni Sir Sky ang kahit na sino na galawin ang cabinet na yan? Magiging asawa naman niya ako. Kung ano man ang tinatago niya rito, di may karapatan din ako malaman ng lahat ng iyon. Mas matagal niya na po kaming kasama at kahit kailan, hindi niya pinalinis o pinahawak yan. Mabilis na natawa si Donna at padabog na isinarado ang cabinet. Talagang binibwisit niyo ako, no? Alam niyo namang buntis ako tapos iinisin niyo pa ako? Galit na tago ni Donna.
At saka nagmarcha paalis ng kwarto si Sky. Hindi niya inakala na may mas ilalala pa palang ugali ni Donna. So, how's your life? Base sa mga naririnig ko, hindi ka nagaanong tumatambay sa office. Busy na ba sa paghahanda bilang tatay? Asar ni Fred sa kaibigan tsaka kumuha ng isang cup. Pansin ni Sky ang singsing sa pangatlong daliri ng kaibigan. At noong magtangka sana siyang asarin ito, napukaw naman ang kanyang atensyon ng singsing na suot ng isa pa niyang kaibigan. Pareho ito. At sa pagkakataong iyon, nagkaroon ng ideya si Sky sa namamagitan sa dalawa. May nalaman ako. Bulong ni Sky at saka ipinagbuhol ang kanyang dalawang braso. Pero sabihin niyo muna sa akin, bakit wala akong singsing? Bakit kayong dalawa lang merong singsing? Tanong pa ni Sky habang nakatutok sa laptop. Mabilis na nagkatinginan sina Fred at Jazz. Dahilan para sabay silang matawa. Ay, nako. Kaya pala all these years lagi kayong magkasama. Umiling na sambit ni Sky. Don't worry, mahal ko kayo pareho. And I'm happy if you guys are happy too. Maiiyak na sana si Jazz. Ngunit agad na iniba ni Sky ang usapan dahil ayaw niyang mag-iyakan sila noong mga oras na yon. Anyways, nalaman ko. Huwag nga kayong umiyak mga baliw na to. Tumatawa sambit ni Sky. Maya-maya ay agad na pinalibutan ng magkasintahan ng kanilang kaibigan at niyakap ito ng pagkahigpit-higpit. Nais niya sanang sabihin sa kanila ang kanyang nalaman. Ngunit sa pagkakataong to, tingin niya ay mas mabuting wag na muna. Ngumiti na lamang siya at niyakap pabalik ang dalawa. Oh, bakit hindi ko yata nakita si Kokoy ngayon? Bulong ni Kylie habang nakatingin sa papel na nakadikit sa dingding. May schedule naman siya ngayon ah. Oo nga no, bakit kaya? Sausaw naman ni Ellie na nasa likod ng kaibigan. Ha, baka may sakit lang. Labis na napaisip si Kylie. Sa ilang buwan na pagtatrabaho ni Kokoy bilang janitor, ay laging mabait at maganda ang pakikitungo nito sa kanya. Marahil, oras na upang ibalik naman ang kabaitan nito. Tinapik ni Kylie ang lamesa habang hinihintay na sumagot ang kabilang linya ang lalaki. Noong makasagot ito ay agad na nagliwanag ang kanyang mga mata. Okay ka lang ba, Kokoy? Bungad ni Kylie. Hindi ka yata pumasok ngayon ah. Masama yung pakiramdam ko eh. Inuubong sambit ni Sky. Kaya hindi ako makapasok ng ilang araw. Pwede ba akong pumunta sa bahay ninyo? Meron akong gamot. Baka makatulong to. Naku, wag na. Parang ano. Naku, hindi ako papayag. Kapag hindi mo isisend yung address mo ngayon, hindi na kita papansinin. Nakaramdam ng kaba si Sky noong mga oras na yon. Kasalukuyan siya nakahiga sa kanilang kama at hindi siya makatayo. Paano siya makakaharap ang babae? At paano na lamang sasabihin niya oras na malaman niyang iisa si Sai at Kokoy? Agad na napatayo ang lalaki at saka kinuha ang prosthetics mula sa cabinet. Dumaan ito sa kanilang likod sa bakuran at sinigurado niyang walang taong makakakita sa kanya bago siya lumisan. Sir, ito po yung... Agad na kumunutang noon ng isa sa mga kasambahay nung hindi niya makita ang amo na nakahiga sa kama. Nasaan si Sir? Andito lang yun kanina. Ito na kaya yun? Tanong ni Kylie sa sarili at saka kumatok sa isang munting bahay. Nung bubukas ang pinto ay tumambad sa kanyang harapan si Sky na nakapantulog. Noong ilapat ni Kylie ang kanyang palad sa noon nito, ay ramdam niya ang init nito. Itinaas ng dalaga ang isang plastic na hawak at saka ngumiti. May dala ko. Sana magustuhan mo. Tuluyan ang pumasok si Kylie sa bahay at saka inikot ang kanyang mga mata. Nakaramdam naman ng kaba si Sky dahil hiniram lang niya ang isa sa bahay ng kamag-anak ng kaibigan niyang si Fred. Wow, ang daming picture frame. Kapatid mo mga yan? Tanong ni Kylie sabay turo sa grupo ng mga bata sa picture sa may dingding. Ang cute, grabe. Nasaan ka dyan?
Mabilis na napalunok si Sky tsaka natawa. Wala ako dyan, may sakit ako nun eh. Tumawang babae tsaka napatingin sa picture frame ng isang babaeng may hawak na diploma. Kapatid mo ba to? Ang ganda. Pinsan ko yan. Isa sa mga close ko. Nakikitira din kasi dito yung tita ko kaya nagsasabit siya ng picture frame ng mga anak niya dyan. Pagsisinungaling ni Sky. Nako, salamat sa gamot pero hindi ka na dapat nag-abala pa. Nako, okay lang yun. Maupo ka dyan. Hiramin ko muna yung kusina niyo, ha? Agad na nagtungo si Kylie sa kusina at saka inilabas ang mga kasangkapan na plastic. Mabilis namang napakunot ang noo ng lalaki nung malamang may balak palang magluto ang babae. Nako, bakit mo pa ako lulutuan? Hindi mo naman kailangan gawin ang lahat ng yan. Nag-aalalang sambit ni Sky, tsaka napatingin sa orasan. Hatid na kita sa inyo at baka mahamugan ka pa. Buntis ka pa naman. Huwag ka mag-alala, dadaan na naman ako ni Jeff mamaya. Sa ngayon, lulutuan na lang kita ng lugaw dahil namumutla ka. Kumain ka na ba? Tila ba nagpanting ang tenga ng lalaki nung marinig ang pangalan na Jeff. Hindi pa ako kumakain sa katunayan. Wika ni Sky. Pero salamat pala sa effort. Na-appreciate ko ang lahat ng to. Habang naghihiwa ng sibuyas ay muli nagsalita si Kylie. Naku, wala to. Mas marami ka nga naitulong sa akin eh. Sa amin ang baby ko. Napakabusilak ng puso mo. Tapos lagi mo pa kaming nililibre kahit wala namang okasyon. Ayos lang, wala rin naman akong pinagagasasan. Sina tita, kaya naman nilang buhayin yung mga sarili nila. Nga pala, Kokoy, wala ka bang kinakasama? Sorry kung bigla akong naitanong ha. Baka pala mamaya meron na hindi magandang isipan niya sa ginagawa ko ngayon. Mabilis na napangiti si Sky. Wala. Kung meron man, sisiguraduhin kong hindi siya maiiwang mag-isa kailanman. Bawat salitang binitiwan ni Sky ay para bang may halong laman. Ngunit hindi ito napansin ni Kylie. Sana all! Tumatawang sambit ni Kylie. Napakaswerte man ng babae mapapangasawa mo in the future. Oo nga, ang swerte mo. Mabilis naman napalingon si Kylie, dahilan para mabilis na mapagalpak sa kakatawang lalaki. Hindi, biro lang. Naku alam mo na kung paano humarot ng ganyan Asar pa ni Kylie. Umidlip ka na muna riyan at gigisingin na lang kita kapag luto na yung lugaw. Sumandal si Kylie sa may dingding at pinagmasdan ng babae habang nagluluto hanggang sa nakatulog ito. Luto na yung lugaw, wika ni Kylie habang nagsasandok ng lugaw sa isang mangkok. Nilagyan niya ng nilagang itlog sa tabi nito at binudburan pa niya ng pritong bawang sa ibabaw. Dahan-dahan niyang inilagay sa lamesa ng mangkok at niyugyong ng kaunti ang lalaki. Gising na! Kokoy, gising na! Pagyugyug muli ni Kylie. Kokoy, gising! Natigilan ng babae nang bigla siyang yakapin ng lalaki habang tulog ito. Bukod sa sobrang init ng katawan nito, ay tila ba nanginginig din ito. Dahan-dahang inilayo ni Kylie ang lalaki at saka kinuha ang isang malinis na pamunas na nasa sofa. Binuksan din niya ang refrigerator at kumuha ng ice cubes. Inilagay niya ang mga ito sa isang timba at saka nilagyan ng kaunting tubig. Ibinabad ni Kylie ang pamunas dito at maya-maya ay inilagay ito sa noo ng lalaki. Ngunit laking pagtataka ng babae nung mapansing parang goma ang noo ng lalaki. Hahawakan niya sana ito ngunit sakto namang may kumatok sa pinto. Noong buksan niya ang pinto ay tumambad sa kanyang harapan si Jeff. May dala itong 2 styrofoam. Inatiran kita ng pagkain. Bati ng lalaki tsaka sumilip sa lalaki na tutulog. Oh, tulog? Tumango si Kylie tsaka pinapasok ang lalaki. Noong makaupo na sila at magsimula ng kumain, ay pansin ni Jeff ang paraan ng pagtitig ng babae. Pansin niyang iba ito kung tumingin, dahilan para mapagtanto niyang mukhang interesado na ang babae rito. Kamusta naman ang trabaho?
Pagbasag ni Kylie ng usapan habang kumakain. Mabigat pa yung paperworks mo ngayon? Ayos lang. Bukas pala, libre ka. Pag-usapan natin yung upot sa mga putahing lulutuin natin para sa cafeteria na gagawin natin. Nakangising sabit naman ni Jeff. Since target natin yung mga estudyante, importante na maging budget-friendly at masarap. Medyo marami naman akong alam na putahe kaya huwag ka mag-alala. Gagawin ko ang best ko para maging masarap ang magiging menu natin. Tugon ni Kylie at saka ngumisi. Maya-maya ay bigla siyang napatingin sa kanyang tiyan. Oh, bakit? May problema ba? May halong pag-aalalang tanong ni Jeff. May masakit ba sa'yo? Sumipa yung baby ko. Mukhang masaya rin ata siya sa ideya ng pagtatayo ng cafeteria. Masayang wika rin ni Kylie tsaka hinawakan ng kanyang tiyan. Mabilis namang natawa si Jeff tsaka lumapit ng kaunti sa babae. Kinuha ni Kylie ang kamay ng lalaki tsaka inilagay sa kanyang tiyan. At nang bigla itong sumipa, ay agad na nagtawanan ng dalawa. Sakto naman nagising na si Sky ng mga oras na yon. At nang makita niya ang dalawa na malapit sa isa't isa, ay para bang mas lalong sumama ang kanyang pakiramdam. Oh, gising ka na pala. Nagdala rin ako ng pwede mong inumin para gumaling ka. Bati ni Jeff sa lalaki. Tumango si Sky at saka ngumisi. Mukhang bagay kayo ah. Agad naman nang ngumisi si Jeff tsaka umiling. Ayaw niyang maging hindi komportable ang babae, lalo na't magkaibigan sila. Para kang sira Ellie, magkaibigan lang kami. Pagdadahilan ni Jeff tsaka napatingin kay Kylie na nakatulala sa lalaki sa di kalayuan. Noong sundan niya ang tingin nito, ay nakita niyang boss nila na si Sky. Sa pagkakataong yon, pakiramdam niya ay may pagtingin ng kaibigan dito. Crush mo si Sir, no? Asar niya sa babae. Nagulat siya noong walang sinabing kahit anong babae. Ngumiti lang ito tsaka bumuntong hininga. Nako, marami namang iba dyan. Jeff, naranasan mo ba yung pakiramdam na parang may nararamdaman kang isang connection sa isang tao? Pero hindi naman talaga siya yung gusto mo. Mabilis na napakunat noo si Jeff tsaka umayos ang upo. Medyo magulo ah. Alam ko baka siguro iniisip mo. May sanggol na nga sa tiyan ko pero iniisip ko pa yung mga bagay na to. Mabilis na natawa si Jeff tsaka tinapik ang babae. Ano ka ba? Syempre hindi no. Normal lang naman sa mga taong mahulog at makaramdam ng mga ganyan. Magtaka ka kung wala nang makakaramdam ng kahit ano. Wika ni Jeff tsaka sumandal sa may dingding. Pero ano nga ba ulit yung problema mo? May napupusuan kang isang tao pero nakakaramdam ka rin ng koneksyon sa isa pa? Oo, parang gano'n na nga. Nakangusong sabit ni Kylie. Hindi ko alam. Siguro parte lang ng pagbubuntis yung mga ganito, no? Tingin mo. Ano ka ba, Kylie? Huwag mo namang i-disregard yung feelings mo. Siguro pakiramdaman mo muna. Tingin mo ba pareho kayo ng nararamdaman ng taong gusto mo? Nung magtama ang mga mata nila, pakiramdam ni Jeff na siya ang pinatutungkulan ng babae. Tingin ko nagiging mabait lang siya dahil buntis ako. Tingin ko mabait lang siya dahil hindi niya alam kung paano akong pakikisamahan ng mga taong tulad ko. Hinawakan ni Jeff ang kamay ng babae at nung hindi ito inalis ng babae ay anong saya ng lalaki. Samantala, nung makita ito ni Sky sa di kalayuan, ay tila ba hindi niya napigilan ng manlumo. Come on, love! Bakit nakabusangot ka? Field day natin, no? Tapos ang cute pa ng couple outfit natin. Masayang sambit ni Donna, tsaka sinuklayan pa ang kanyang buhok. Don't be such a killjoy. Pupunta pa tayong Spain next week. Come on, Donna. Can you stop traveling muna? Buntis ka, di ba? Hindi ka ba nag-aalala na baka kung mapano ka? May halong ines na sambit ni Sky. Also, you should prepare for your presentation. Marami kang kailangang inote. Just because tumaas na yung posisyon mo, it doesn't mean na hahayaan na kitang gawin kung ano yung trip mo. Ramdam ni Donna na tila ba napahiya siya ng mga oras na yun. Kaya naisipan niyang sampalin ng lalaki ng malakas. Nagulat tuloy ang ibang mga taong nasa paligid nila. Ngunit,
Para humupa ang tensyon ay agad na lumapit sina Jazz at Fred sa dalawa. Okay, magsikalma kayo. Mas okay siguro kung lalayo muna kayo sa isa't isa. Bulong ni Fred tsaka nagbigay ng go signal si MC. Tuloy na natin yung field day. Just in a private matter, guys. You can all continue. Noong makarating sa top floor, ay agad na hinawakan ni Fred ang magkabilang pisngi ng kaharap na lalaki. Pre, what the heck? Bakit pa kayo nag-aaway sa harap ng mga empleyado? Alam mo naman na pwedeng pagmulan nyo ng walang kakwenta-kwentang rumors tapos ganun. Saway ni Jazz. Well, I'm sorry if this might be off para sa'yo. Pero parang hindi kayo professionals. I know. Bumuntong hininga naman si Sky. But you will understand me kapag narinig niyo yung side ko. No need to shout, I will listen, okay? Ano ba yun? Ano ba yung problema? The thing is, napapikit na si Sky ng mga oras na to. Niloloko lang ako ni Donna. Hindi ako yung ama ng bata. Narinig ko mismo yung usapan nila ng lalaki niya. Nanlaki yung mga mata ni Jazz ng mga oras na yun. At ginagamit nilang ako para magkapera sila. Aba, tarantado yung babaeng yun ah. Bulong ni Jazz at saka nagtungo sa may pinto. Nang mapansin ito ni Sky, ay agad niya itong hinila pabalik. Sir, ulo ka ba? Bintis yung babae, huwag mo siyang saktan. Anong plano mo ngayon? Tanong pa ni Jazz. Natahimik si Sky at saka napahilamos sa mukha. Ano bang problema at sinampal mo siya? Tanong ni Fred sa babaeng kaharap. Maya-maya ay biglang umiyak si Donna. Agad naman na hinagod ni Fred ang likod ng babae dahil hindi naman niya alam kung paano itong i-comfort. Pinahiya niya ako. Madlamang sambit ni Donna. At saka nakita ko siyang nagnanakaw tingin siya dun sa lintik na janitress na yon. Sigurado ka ba? Baka akala mo lang yon. Napatigil sa pag-iyak si Donna at sinamaan ang tingin ng lalaki. I mean, pwede namang talagang hindi siya direkta nakatingin doon, di ba? Malinaw ang mata ko, please lang. Ipagtatanggol mo pa talaga yung kaibigan mo, no? Oh, ano namang problema kung nakatingin siya sa babae? Ibig sabihin ba na nag-cheat siya agad? Depensa ni Fred. I know na pwedeng dulot din yan ng pregnancy mo. Pero come on, Fred. Alam ko kung paano tumingin ang lalaki kapag gusto niyang isang tao. Ganon tumingin sa akin yung boyfriend kong si Casper bago kami, alam mo na, pagdidiin pa ni Donna. Nung makita niyang pag-iiba ng ekspresyon ng lalaki, ay doon lamang niya napagtanto ang mga salitang nasabi niya. No, I mean, ex-boyfriend, pagdadahilan ni Donna. Mabilis at tumayo si Fred at kitang-kita ni Donna ang pagpapatunog nito ng mga daliri niya. Kaya pala kahit pagtingin lang ni Sky sa ibang babae, galit na galit ka na. Kasi ikaw pala yung nag-cheat. Puwisit ka? Sigaw ni Fred. Kung hindi ka lang buntis, sinampal na rin kita eh. Naiwang nakaupo si Donna. Naisip ko anong maaaring sabihin kay Sky, oras na muli silang magkita. Ngunit kahit ilang beses niya itong tawagan, ay hindi ito sumasagot. Noong magpunta siya sa bahay na tinitirhan nila pareho, ay wala rin doon ang lalaki. Hindi niya napigilan ng maiyak ng gabing yon. Dahil lang sa lintik na janitress na yan, naglaho na lahat ng pangarap ko. Kinabukasan ay maaga siyang pumunta ng opisina. Nagtungo siya sa headquarters ng mga janitors at janitress. At nung masilayan niyang babaeng nagtatawanan kasamang ibang mga tao, ay ramdam niyang pag-init ng kanyang pakiramdam. Dali-dali siyang nagtungo sa grupo at saka hinila ang buhok ng babae. Nagsigawan ng lahat. At binalak na awatin ng dalawa. Ngunit sinamaan niya ng tingin ng mga tao at saka pinagpuntaan. Sige, makialam kayo at bukas wala na kayong trabaho. Sambit pa niya bago hatakan ng babae. Kinaladkad niya ito. At tila ba musika sa kanyang tenga ang bawat pagsigaw nito. Ma'am, tama na please. Sigaw ni Kylie habang nakatingin sa sahig. Ano po ba nagawa ko? Tila ba galit na galit kayo sa akin? Mabilis naman na pahalakak si Donna tsaka tinapakan ng ulo ng babaeng nasa lupa gamit ang kanyang mataas na tako. Nais sanang makialam ng mga tao sa kanilang paligid, ngunit agad niyang sinenyasan ng mga ito.
Huwag kayong makikialam or else pati kayo malilintikan. Pagbabantayan ni Donna sa mga ibang janitor na nasa paligid. Gusto niyo bang mawala ng trabaho? Paano na lang yung mga patay gutom niyong pamilya kapag nagkataon? Agad na napaurong ang grupo ng mga janitor dahilan para mapangiti si Donna. Ma'am, may baby po ako sa tiyan. Reklamo pa ni Kylie tsaka napahawak sa kanyang tiyan. Please po, buntis din po kayo. Hindi po ba kayo nakukonsensya? Kung meron man pong dapat makaramdam ng awa, ikaw po yun. Hindi na hinahayaan pa ni Donna na matapos ang babae sa kanyang sasabihin. Dahil agad na siyang binuhusan ng babae ng tubig na may halong putik. Agad na nagsigawan ng mga tao sa kanilang paligid. Dahilan para hindi mapigilan ni Kylie ang mapaubo. Bukod sa madami ang tubig, may halo rin itong hindi kaaya-ayang amoy. Alam mo, wala rin akong ideya kung bisit na bisit ako sa pagmumukha mo. Siguro dahil din buntis ako. At labis ako natutuwa kapag nakikita kang naghihirap. Doong sumilip siya sa balde, ay nakita niyang meron pa itong tirang putik. Dahilan para muli niya itong itapon sa babae. Ramdam ko yung pagsipa sa tiyan ng anak ko. Sa tuwing nakikita kitang umiiyak, kita mo? Pati yung anak ko nasisiyahan kapag kinakawawa kita. Hindi kaya masama kang damo sa dati mong buhay? Baka naman kaya kasi nasipa ng anak mo, dahan-dahan tumayo si Kylie habang pinupunasan ng muka. Dahil ayaw niya sa ginagawa mo. Agad na natawa si Donna at muling napatingin sa kaharap mula ulo hanggang paa. Ma'am, huwag niyo pong saktan si Miss Kylie. Kita niyo naman po ang sitwasyon niya. Hindi po ba kayo naaawa sa kanya? Wika naman ni Jeff, isa sa mga empleyado ni Donna. Agad na ibinuhol ni Donna ang kanyang mga braso at saka inikot ang mga mata. You are fired, Jeff. Matipid na tago ni Donna. Ang ayaw ko sa lahat, yung mga mahilig sumausaw sa problema na may problema. Hindi mo na ako kailangang sisantahin pa, Miss Donna. I resign. Pagdidiin ni Jeff tsaka inilayo si Kylie sa nakatatanda. Naglabas na ng cellphone ng ibang mga tao upang mag-video. Wari ba'y interesado na sila sa maaaring kahahantungan ng sitwasyon. Oh my God, Jeff. Sa dinami-dabi mo naman ang pwede mong magustuhan. Bakit sa single mom pa? Pustahan tayo. Kapag nakuha niya na ang gusto niya sa'yo, iiwan ka lang din niya. Ah! Nang agad na napasigaw si Donna nang matapunan siya ng maduming tubig mula sa taas. Agad siyang napatingala at nakita niyang isang janitor na may hawak na balde sa second floor. Sorry, hindi kasi kita nakita. Akala ko, balde ng tapunan ng maduming tubig. Ito ay walang iba kundi si Kokoy, isa sa mga taong kinaiinisan ni Donna. Sa susunod kasi, tumabi ka. Hindi na iwasan ni Donna ang manggalaiti sa galit. Agad siyang naglakad palayo habang sinisigawan ang mga taong humaharang sa daan. Noong nagtama ang mga paningin na Kokoy at Kylie, ay agad sila napangiti. At kita naman sa mga mata ni Jeff ang lungkot sa kanyang nakita. Ngunit ng mga oras na yon, ay tila ba aminado si Kylie na marahil, totoo nga ang kanyang hinala. Miss Torre, why are you late today? May halong inis na bungad ng isa sa mga board of directors. Ano ka ba naman? Mahiya ka naman sa mga bisita natin. What is it this time? Hindi niyo ba alam na ako nag-iisang Mrs. Suarez? Ang papakasalan ng nag-iisang may-ari ng kumpanyang to. At ang tagapagmana ng mga sikat na hotel sa lugar na to. Hindi naman namin sinasabing hindi ikaw, Miss Torre. Ano bang nais mong patunayan? Labas na si Mr. Suarez dito. Presentation mo ito para sa mga clients natin, hindi ba? Bakit naman idadamay mo yung future husband mo? Agad na napalunok ang babae tsaka napahawak sa kanyang tiyan. Noong pagmasa niya ang lahat ng naroon, pakiramdam niya ay hinuhusgahan siya ng mga ito dahil sa kanyang kapalpakan. Bakit ba ganyan kayo makatingin? Bakit parang hinuhusgahan niyo ako? Naiiyak na wika ni Donna. Isusumbong ko kayo sa asawa ko and I will make sure na tatanggalin niya kayo. Agad na napabuntong hininga ang mga board of directors.
Tila ba hindi nila malaman kung ano ang dapat nilang sabihin sa babaeng kaharap. Maya-maya ay biglang may pumasok na lalaki sa loob ng room at nakabihis pang janitor ito. Bakit ka nandito? Lumayas ka. Hindi ka na nahiya? Ang baho-baho ng itsura mo. Agad na natigilan ng mga tao sa loob ng sambitin nito ni Donna. Miss Torre, you should not treat your employees like that. May pag-aalalang sambit ng isa sa mga empleyado ni Donna. Miss, what the heck are you doing? Mabilis sa tinanggal ng lalaking kanyang cap, pati na rin ang prosthetic sa kanyang muka, dahilan para magulantang ang lahat na nasa loob ng room. Sky? Sigaw ni Donna at napahawak sa kanyang bibig. What are you doing here? Bakit ka nakasuot ng ganyan? Kitang-kita sa mukha nito na hindi ito natutuwa, dahilan para agad na mapangisi si Donna. Prank ba to? Tell me, meron bang camera around us? Natatawang tanong ni Donna. Kung sino man yung cameraman, lumabas ka na. Hindi ako natutuwa. The only joke here is the fact na napaniwala mo kung ikaw ang babaeng hinahanap ko all these months. Pagdidiinis Sky. Kung hindi pa ako nagpanggap bilang isang janitor, ay hindi ko pa malalaman na hindi ako ang ama ng dinadala mo. Agad na nagulantang ang lahat ng tao sa loob ng board meeting. At noong magtangkang lumapit si Donna ay agad na nagwika si Sky. You're fired. Meeting adjourned. Agad na naglakad ang lalaki palabas at laking gulat niya nang makita sa labas si Kylie na naluluha. Kylie? Hahawakan pa sana ni Sky ang kamay ng babae, ngunit agad na itong nagtatakbo palayo. Habang bumababa ng hagdanan, ay hindi nakita ni Kylie ang nakaharang na wallet, dahilan para mahulog ito. Nung makarating siya sa dulong bahagi, ay ramdam niyang panalabo ng kanyang mga mata. Kylie? Ito ang huling narinig niya bago siya mawala ng malay. Hindi mapigilan ni Sky ang kabahan habang nasa labas ng room. Kanina pa niya binabalatan ng mga daliri, dahilan para magsugat ito. Noong magtakbo si Jeff sa hallway ay laking gulat niya nung makita ang kanyang boss na nasa labas ng kwarto ni Kylie. Hindi ba't si boss yan? Anong ginagawa niya dito? Tanong ni Ellie kay Jeff. Good afternoon sir, pwede na po kayong umalis, nandito naman na po kami ni Ellie. Magalang na wika ni Jeff. Alam po naming busy ho kayong tao at marami hong nangangailangan sa inyo. Nagulanta ang dalawa nang biglang humagulhol ang kanilang boss. Nagkatinginan ng dalawa, dahilan para magtaka sa kinikilos ng kanilang boss. Kasalanan ko ang lahat. Bulong nito. Jeff, ako ang dahilan kung bakit siya nahulog sa hagdanan. Hinawakan ni Jeff ang likod ng boss at tinago dito. Wala po kayong kasalanan. Aksidente pong nangyari, tsaka sigurado naman po ako maingat sa pagbaba si Kylie. At nagkataon lang na nadula siya. Kung wala po kayo sa oras na yun, hindi ho maisusugod sa ospital si Kylie kaya dapat po kami magpasalamat sa inyo. Tama po si Jeff, sir. Wala po kayong kasalanan. Sabat pa ni Ellie. Hindi yun naiintindihan. Ako ang dahilan kung bakit tumakbo paalis si Kylie at magmamadaling bumaba ng hagdanan kasi lumulog si Sky at saka tumingin sa dalawa. Nalaman niyang ako at si Kokoy ay iisa. Mabilis na nag-ibang itsura ni Jeff, dahilan para makaramdam ng takot si Ellie. Bago pa makapagsalita si Ellie ay agad nang itinaas ni Jeff ang kanyang kamao upang suntukin si Sky. Bumagsak ang lalaki sa sahig, dahilan para agad na awatin ni Ellie ang kaibigan. Kumalma ka Jeff, umayos ka nga, saway ni Ellie. Nasa ospital tayo oh. At big time tong lalaking balak mong bugbugin, gusto mo bang makulong? Wala akong pake kung anak pa siya ng may-ari ng pinakamalaking kumpanya. Niloko niya si Kylie. Niloko niya tayo. Nagpanggap siya. At ang pinakamalala, siya ang dahilan kung bakit nasa ospital ngayon si Kylie. Sigaw ni Jeff. Ikaw, ano bang trip mo? Bakit ka nagpapanggap ha? Para malandi mo si Kylie? Hindi ka pa ba kontento doon sa gahaman mong fiancé?
Sira ulo ka ba? Buntis yun, diba? Dahan-dahang bumangon si Sky habang hawak-hawak ang pisngi. Hindi ako ang ama ng pinagbubuntis ni Donna. Bulong nito. At igilan ng dalawa sa sinabi ng lalaki. At tingin mo, maniniwala pa kami sa'yo? Kako ka! Sigaw ni Ellie. Para sa ikapapanatag ng lahat, pwede bang umalis ka na? Baka lalo pang lumala ang kondisyon ni Kylie kapag makita ka niya dito. Hindi ako aalis. Bulong ni Sky at saka pinunasan ng kanyang mga mata. Gusto kong malaman ang kalagayan ng mag-ina ko. Ramdam naman ni Jeff ang panlalambot ng mga tuhod niya. Dahilan para mapaupo siya sa sahig. Binitawan ni Ellie ang kaibigan tsaka hinawakan ng kwelyo ng lalaki. Sinampal niya ang pisngi nito ng 2 beses. Dahilan para agad na bumangon si Jeff para awatin ang babae. Wala kang ideya kung gaano kahirap para kay Kylie mag-isa. Halos ipagtabuyan na siya ng mga magulang niya dahil sa kagaguhan mo. Hindi mo alam na nakabuntis ka? O nagtanga-tangahan ka lang? Takot ka na baka masira yung pangalan mo? Hindi napigilan ni Ellie ang magsisisigaw. Saksi siya sa naging paghihirap ni Kylie at hindi madali sa kanya na marinig ang lahat ng iyon. Alam kong yun ang mali ko. Bulong ni Sky. Dahil inakala kong si Donna yung nabuntis ko noong araw na yun. Dahil lasing ako. Iyon ang dahilan kung bakit nag-inspect ako sa mga babaeng empleyado noon dahil gusto kong makita yung babaeng nabuntis ko. Wala namang kaalam-alamang tatlo na nakikinig na pala si Kylie sa kanilang pag-uusap. Rinig ang kanilang pagtatalo sa loob ng kanyang kwarto. At nung bigla akong kontakin ni Donna, doon ko na-realize na baka siya ngayon. Pero isang araw narinig ko mismo sa labi niya na hindi ako ang ama ng dinadala niya. At ginagamit niya lang ako. Sobrang sakit para sa akin na marinig ang lahat ng yun. Napakagat sa labi si Sky tsaka bumuntong hininga. Bago pa mangyaring lahat ng yan, iba na yung pakiramdam ko sa kanya. Kaya binala ko magpanggap bilang ibang tao at alamin kung sino nga ba talagang nabuntis ko. Natahimik ang dalawa. Wala na silang masabi kaya napagdesisyon na lamang nilang pumasok ng kwarto. Noong makita nilang nakaupo na ng maayos ang babae sa kama ay nabigla sila. Gising ka na pala? Bulong ni Ellie. Sorry, narinig mo ba yung pagtatalo namin? Nangilid ang mga luha ni Kylie ng mga oras na yon. At agad na niyakap ang dalawang kaibigan. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala kayo sa piling ko. Pre, don't you think it's time para muling bumisita? Pag-aalok ni Fred sa kaibigan na nakahiga sa higaan. It's been weeks Ayaw mo bang makita yung anak mo? After everything, tanga lang ang tatanggap sa akin. Bulong ni Sky. Kahit ako, hindi ko tatanggapin yung sarili ko Akala ko ba gusto mo bumawi? Ito na yung chance mo Sasayangin mo lang ba to? Sabit pa ni Jazz habang nililigpit ang mga chichirya sa lamesa. I'm pretty sure maiintindihan ni Kylie ang lahat. As long as ipapaliwanag mo ng maayos. Napubuntong hininga si Sky tsaka bumangon mula sa pagkakahiga. Habang hinihele ni Kylie ang kanyang anak, ay narinig niyang may kumatok mula sa pinto. Mabilis siyang napatingin sa dako ng pinto at napakunot noo. Bukas yan. Gusto kang kausapin ni Sky. Papasukin ko ba? Nanlamig ang mga palad ni Kylie nung marinig niya ang sinambit ni Jeff. Huwag mong pilitin ang sarili mo kung ayaw mo. There will always be some other time. Papasukin mo siya, Jeff. Nabigla ang lalaki sa sinabi ng babae. I think mas okay kung ngayon na kami mag-usap. Dahan-dahang napatango si Jeff tsaka ngumiti. Noong magtagpo ang mga mata ni Sky at Kylie, hindi na napigilan ng lalaki ang maiyak. Agad siyang tumakbo sa dako ng babae at hinawakan ang mukha nito. Sorry. Sorry sa lahat. Bulong ni Sky. Alam kong hindi tama yung ginawa ko. I know I should... Shh, natutulog si baby. Baka magising. Bulong ni Kylie nang masulyapan ni Sky ang kanilang anak. Parang nais niyang tumalon sa tuwa.
Kamukha niya ang sanggol at tila ba nais niyang kurutin ng sarili kung totoo ba ang kanyang nakikita. Anong pangalan niya? Bulong ni Sky. Skylie. Halos mapahagulhol si Sky noong mga oras na yon. Hindi niya inakalang isasama pa rin ang kanyang pangalan. Matapos ang lahat ng nangyari, alam ko naman na sinubukan mo akong hanapin. At may mali rin ako dahil hindi ako nagpahanap. Mabilis na napatingin si Sky sa babae. Kinausap ako na ni Donna at alam niya ang nangyari sa atin ng gabing yon. Sa kagustuhan niyang yumaman, nagpanggap siyang ako. Kaya hindi rin tama na sisihin mo ang sarili mo dahil may mali rin naman ako. Iniligay ni Kylie ang sanggol sa isang kama at saka niyakap ng mahigpit ang kaharap na lalaki. Oo, nagalit at nalungkot ako nung nalaman kong iisa lang kayo ni Kokoy. Pero nung marinig ko yung pagtatalo niyo nila Jeff, doon ko nalaman ang lahat. Kwento ni Kylie. Sorry kung hindi ako umamin na ako yung nakasama mo ng gabing yon. Natakot kasi ako na baka kunin mo yung sanggol at ilayo sa akin. Napangunahan ako ng takot at hinigpitan ni Sky ang pagkakayakap at saka nagwika. Hindi ko hahayaang makaramdam ka ulit ng takot. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan kayong dalawa ni Skylie. Buntong hininga naman ni Sky. Magsisimula tayo ulit, Kylie. Malayo dito. Kung gusto mo. Ayoko malayo ka na Jeff at Ellie. Sambit ni Kylie tsaka humiwalay sa pagkakayakap. Baka pwedeng dito na lang tayo? Sigurado ka ba? Mabilis na tumango naman si Kylie tsaka ngumisi. Samantala, nakadungaw naman ang dalawa sa bintana. Mabuti naman at nakakapag-usap na sila. Bulong ni Ellie. Akala ko hindi na sila magkakaayos. Agad na napangiti si Jeff. Plinano niya ang lahat ng ito at kinontsaba niya pa ang dalawang kaibigan ni Sky. Well, kanino ka ba mag-thank you? Malamang sa akin. Pagyayabang pa ni Jeff. Kung hindi dahil sa akin, wala si Sky dito. Plinano ko kaya ang lahat ng to? Mauta ka. Tumatawang wika ni Ellie. Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala magplano ng date natin. Nating dalawa? Gulat naman na tanong ni Jeff. Mabilis na napakunot noo si Ellie, pero kita ang pamumula ng kanyang pisngi. Baliw, bakit ko naman gusto yung makipag-date sa'yo? Tugon ni Ellie at saka nagsimulang maglakad palayo. Pinagmasdan na lamang ni Jeff ang kaibigan na makalayo at saka natawa. Maya-maya ay lumingon na si Ellie at saka sumenyas kay Jeff. Tara na, lilibre kita ng milk tea. Ano, niyayaya mo ba ako makipag-date? Asar pa ni Jeff. Baliw! Sigaw naman pabalik ni Ellie. Maya-maya ay agad na hinabol ni Jeff ang babae, tsaka inilagay ang kanyang braso sa balikat nito habang naglalakad patungo sa isang cafe. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ma'am, tama na please.